Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 761 hanggang Kabanata 770. Kabanata 761. Tumangala si Yehan sa napakadilim na kalangitan sa gabi, wala ni isang bituin, at agad nang umiti ng malambing, at sinabi, biro lang yan, pero nakikita kong may iniisip ka, kahit ano pa man, maituturing na akong fiancé mo ngayon, kung pakikinggan ko ang gusto mong sabihin. Tigilan mo ang pangangarap, hindi pa kita mahal. Sinaman ng tingin ni Baegong Xiaoer si Yehan, tumigil, at sinabi, nalaman mo na ba kung nasaan si Gio Kung Ji mula sa Ghost City? Nakarinig nito, umiling si Yehan. Matagal nang hinanap ni Yehan ang mga tao para imbestigahan ang puntong ito, ngunit ang tauhang iyon ay nawala mula noong labanan sa Shanghai City, at wala na siya sa Ghost City. Ang mga bakas, hindi lamang si Gio Kung Ji, kundi pati na rin ang nawawalang si Merong Tian ay nawala rin, na parang naglaho sila mula sa Huaxia, at walang bakas na matatagpuan. Ang mga taong ito ay nasa mundo pa rin, at magiging sakuna sila sa hinaharap. Tungkol dito, wala nang magagawa si Yehan. Gusto niyang maghiganti, pero hindi niya makita ang sinuman. Alam din ni Yehan ang mga alitan sa pagitan ni Baegong Xiaoer at Gio Kung Ji. Pinatay ni Gio Kung Ji ang mga magulang ni Baegong Xiaoer noon, at lagi nang gustong maghiganti ni Baegong Xiaoer. Kung may pagkakataon, pwede mo siyang patayin para sa akin. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod at umalis si Baegong Xiaoer. Oo, para sa iyo man o para sa aking sarili, papatayin ko ang tauhang iyon. Mahinang sabi ni Yehan. Sa kabaligtaran, palagi nang iniisip ni Yehan na patayin siya. Siyempre, ang pinakamahalaga para kay Yehan ngayon ay ang pumunta sa hilaga at mangolekta ng mga materyales na kailangan para sa pagpapaunlad ng mga gamot na henetiko. Sa ngayon, maraming mata sa Huaxia ang nakatingin sa kanya, kaya hindi niya dapat bigyan ang mga tao. Sa gabi, tinawagan ni Yehan ang pribadong numero ni Old John sa ibang bansa, at hinanap sa kanya ang formula para sa pagpapaunlad ng gamot na henetiko. Sabay-sabay na nagtipon ng mga materyales ang dalawa. Para sa ideya ni Yehan, agad na pumayag si Old John, at ngumiti siya, magpapadala ako sa iyo ng isang naka-encrypt na email mamaya, ang pag-unlad sa aking panig ay nasa tamang landas, may ilang mga espesyal na gamot pa rin na kailangan sa ngayon, at hindi ko pa nakuha ang mga ito. Kapag handa na ang mga paghahanda, agad kong bubuo ang gamot na henetiko dito, at kapag dumating na ang oras, magpapadala ako ng ilan sa Huaxia. Ngumiti si Yehan at sinabi, Old John, salamat, ang gamot na henetiko na ito ay napakahalaga sa akin, ngunit magpupersage ako upang mangolekta ng mga bagay na kailangan upang bumuo ng gamot na henetiko dito, at kapag mayroon na akong mga resulta, magpapadala ako ng mga tao sa kanluran. Narito na ang bagong taon, at ang masayang kapaligiran ng bagong taon ay pumapalibot sa lupain ng China. Ang Phoenix Mountain Villa ay tila medyo abala. Dinala ni Yan Qingmo ang isang silid na puno ng mga babae papasok at palabas ng villa, na nag-aayos ng mga gamit para sa bagong taon. Siyempre, para sa kaligtasan, hiniling pa rin ni Yehan kay Silver Dragon na sumunod sa kanila at tumulong sa mga bagay-bagay. Tungkol naman kay Yehan, nanatili siya kasama si Huang Nishang, na buntis, sa villa. Si Mr. Yan at Zhou Mingshan ay nagbabad sa araw sa plaza ng villa habang naglalaro ng chess ng may pananabik. Magsingit ng ilang salita, at magtalo kay Mr. Yan. Para sa mga matatandang lalaki tulad nila, ang bagong taon ng Chino ay hindi naiiba sa normal na buhay, medyo mas masigla lang, at ang mga babae sa pamilya ay maaaring gawin ang kailangan nilang bilhin. Matandang lalaki yan, mali ako. Hindi ba binigyan ng iyong galaw si Mr. Joe ng pagkakataon, at may oras pa upang pagsisihan ang galaw? Nakangisi ang baliw sa gilid at ngumiti kay Mr. Yan, narinig ito ang matandang lalaki yan, na nag-iisip, ay tumitig sa kanyang mga matatandang mata, lumabas ka hanggat maaari, maiinis ako kapag nakita kita, bastardo. Hindi ko sasabihin sa iyo kung nagkamali ako, nararapat kang kainin mamaya, matandang lalaki. Tumingin ang baliw kay Old Man Yan ng may paghamak. Nakarinig nito, hinaypan ni Mr. Yan ang kanyang balbas at tumitig ng may galit, at sinabi, bakit ako pumayag na pakasalan ni Qingmo ang bastardo na ito? Talagang ginawa ko ito sa aking sarili.
Kung alam ko lang, dapat kitang itinapon sa Yanjing City noong una. Hoy, matandang lalaki yan, kung wala ako, paano mo magkakaroon ng ganoong kahangahangang apo? Ayos lang kung hindi mo ako pinahahalagahan, pero pinagsasabihan mo pa rin ako, tipikal kang matandang lalaki na hindi alam kung ano ang mabuti. Ang sinabi ng baliw, ang galit na matanda ay may pagnanais na patayin ang lalaking ito gamit ang isang piraso ng chest. Masayang ngumiti si Zhou Mingshan sa gilid. Ang matanda ay magagalit ng emosyonal ng kanyang biyenan. Kung malalaman ito ng mga tagalabas, magugulat sila. Matandang lalaki, may tao bang katulad mo na nagil-ilibing ng mga tao? Lumapit si Yehan na hawak ang kamay ni Huang Nishang sa oras na ito, nakamuso ang baliw at sinabi, ikaw na anak ng isang patutot, bakit wala ka pa ring opinyon? Siyempre mayroon akong opinyon. Kung sakaling masira ang katawan ng matanda dahil sa iyong galit, magiging sobrang heartbroken si Zihan. Sa tingin mo ba mayroon akong mga pagtutol? Ikaw na anak ng isang patutot, napakagaling mo, alam mong dinudurog mo ako gamit ang iyong asawa. Itinaas ng baliw ang gitnang daliri kay Yehan. Hehe, ang aking apo ay matino pa rin, hindi katulad ng ilang tao na hindi marunong magalang sa matanda at magmahal sa bata. Ang ganitong tao ay dapat natamaan ng kidlat. Halika, Xiaohan, umupo ka. May sasabihin lang ako sa iyo. Hinailan ni Yehan si Huang Nishang para umupo, at sinabi ng may ngiti, Lolo, may sasabihin ka ba sa akin tungkol sa hilaga? Tama. Tumango si Old Man yan ng may ngiti, at agad na kumislap ang isang matalim na tingin sa kanyang mga matatandang mata, at sinabi niya, nakuha ko ang balita na lumabas na si Nolan Mietian, at siya mismo ay lumitaw sa Yanjing City. Tungkol sa kung gaano siya kalakas ngayon, walang nakakaalam. Ngayon na malapit ka nang pumunta sa Hilaga, ang dapat mong bigyang pansin ay hindi ang Northwest Wolf, o ang Northeast Tiger, o ang Prairie King, kundi si Nolan Mietian, at ang mga talento sa paligid niya ang mangkukulam na si Zug Prajna. Nakarinig nito, tumango si Yehan. Kahit na napupuot siya kay Nolan Mietian sa kanyang puso, hindi niya kailanman minamaliit si Nolan Mietian. Ang talento ng isa ay tinawag na isang talento na minsan sa isang siglo sa mundo ng paglilinang, at siya ay masikat kaysa 20 taon na ang nakalilipas. Ang lahat ng mga baliw at mga Diyos ng espada sa mundo ay may mataas na kakayahan. Sa edad na 28, nasira na niya ang Little Rendo. Suporta, ngayon ang kanyang lakas ay maaaring umabot sa isang nakakatakot na antas. Hindi minamaliit ni Yehan si Nolan Mietian, at hindi rin niya minamaliit si Zug Prajna. Ang kombinasyon ng dalawang ito ay isang makapangyarihang alyansa sa mga tuntunin ng lakas at karunungan. Sa mga nakababatang henerasyon, kakaunti lamang ang mga henyo sa mundong ito na makakatapat sa kanila. Kakaunti lang sila. Walang pakialam na sinabi ng baliw sa oras na ito, ang mga anak ng pamilya Nolan ay talagang nakakatakot. Ngunit paano mapapantayan ng mga inapo ng aking pamilya G ang mga inapo ng pamilya Nolan, ikaw na anak ng isang patutot, tinapakan ako noong nakaraang pagkakataon. Kung pupunta ka sa Hilaga sa pagkakataong ito kung hindi mo ito mababawi, mamaliitin kita, maaari mo itong gawin ng may tapang, kung ang nakababatang henerasyon ay nakikipaglaban, kung ang pamilya Nolan o Wangfo ay nais na makialam, aayusin ko sila para sa iyo. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin ang tungkol dito. Natural kong babalik at kukunin ito para sa sino mang may utang sa akin. Ang panunumpa na ginawa ko sa Yanjing City noon ay hindi biro. Sabi ni Yehan ng may matalim na tingin. Ang langit ay hindi nagulat, ang lupa ay hindi gumagalaw, walang kabuluhan para sa mga tao. Ang panunumpa na ito ay ginawa ni Yehan sa Yanjing City noon, at sa pagkakataong ito ay pumunta siya sa Hilaga, gugulatin niya ang buong hilagang mundo. Haha, hindi mo ako mamimiss kapag pumunta ka sa Hilaga, tama ba? Sa sandaling ito, isang malakas na tawa ang nagmula sa labas ng vilya. Nang marinig ito, ang sulok ng bibig ni Yehan ay nag-crack, at agad siyang tumingin sa labas ng vilya, at nakita niya ito sa oras na iyon, si Zhao Hengtian ay naglalakad papasok mula sa labas ng vilya na may ngiti sa kanyang mukha. Kabanata 762. Hindi nagulat si Yehan nang bumalik si Zhao Hengtian mula sa Tengchong, dahil siya ang nag-utos kay Zhao Hengtian na bumalik, at ngayon ay araw ng bagong taon, kaya natural na hindi maaaring iwanan si Zhao Hengtian sa Tengchong para mag-isa na ipagdiwang ang bagong taon. Tumayo si Yehan at ngumiti, kapatid na Zhao, matagal na kitang hinihintay. Kung hindi ka pa darating, dapat na pumunta ako sa Tengchong para sunduin ka. Ang batang babaeng si Yoyo ay palaging iniisip ka. Mukhang hindi pa huli ang pagbabalik ko. Ngayong gabi, dapat akong malasing kasama ka. Sasamahan kita hanggang sa dulo.
Nagkatinginan at ngumiti ang dalawa, nagsuntukan sila, at pagkatapos ay tumango si Zhao Hengtian kay Old Man Yan, Zhou Mingshan at sa baliw, bilang pagbati. Tanong ni Yehan, kapatid na Zhao, kumusta ang pagsasanay ng mga taong iyon sa Tengchong? Nakangiting sabi ni Zhao Hengtian, lahat ay maayos, mas mahusay ang pangkalahatang kalidad kaysa sa unang batch ng mga trainee, ngayon ay pupunta ka sa Tengchong para bigyan sila ng kapalaran. Sige, pagkatapos ng bagong taon, sasamahan kita sa Tengchong. Araw ng bagong taon ngayon, bumili ng maraming bagay si Yan Qingmo, at nagdala pa nga ng grupo ng mga babae para magluto ng mag-isa. Tumagal ng 3 o 4 na oras para magluto ng mahigit 100 putahe. Sa malaking mesa, si General Yinlong, ang mga kapatid ng pamilya Chen, Shaben, Lin Chi, Sun Bumi, Zhou Lai, Zhao Hengtian, kasama ang mga kamag-anak at babae sa paligid ni Yehan, halos 30 tao ang nakaupo sa plaza para magdiwang ng sama-sama. Sa araw ng bagong taon, ang eksena ay napakasigla na sa alas 7 o 8 ng gabi, nagsialisan ng mga tao isa-isa. Dito kay Yehan, walang pagkakaiba sa pagitan ng mga tauhan at mga superior, at ang lahat sa paligid niya ay mga kapatid at kaibigan. Sa gabi, tumayo si Yehan sa itaas at tumingin sa isang grupo ng mga babae na nagpapaputok ng paputok sa plaza. Pagkatapos ng bagong taon, hindi na niya sila masasamahan ng mapayapa. Ang kanyang paglalakbay ay magbubukas ng isang bagong kabanata, at babalik siya mula sa Tengchong pagkatapos nito, oras na para pumunta siya sa Hilaga. Hindi siya lumabas sa unang araw ng bagong taon, kaya hindi pumunta kahit saan si Yehan ngayon, at nanatili sa bahay kasama ang kanyang pamilya at mga babae. Marahil pagkatapos ng araw na ito, mabubuhay niya ang buhay na mayroon siya noong nakikipaglaban siya para sa hegemonya sa Timog. Habang masayang nagkukwentuhan ang isang grupo ng mga babae sa bahay, lumabas si Yehan, nakaharap sa malamig na hangin, naninigarilyo, at nagdial ng isang numero na ibinigay sa kanya ni Hu Feng noong nasa kanluran siya. Sa totoo lang, nagulat si Yehan sa may-ari ng numerong ito na may ganitong kaugnayan sa kanya at kay Hu Feng. Sino ka? Isang napakawalang interest na boses ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono. Ako ito, si Yehan, sa tingin ko hindi mo nakalimutan. Mahinang ngumiti si Yehan sa telepono. Nakarinig nito, pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan sa telepono, sinabi niya, alam mo ba? Matagal na akong naghihintay ng iyong tawag. Mukhang matagal na kitang pinaghihintay. Dapat ba akong makipag-ugnayan sa iyo ng mas maaga? Tigilan mo ang pagkukwentuhan ng kalokohan, para kay Xiaofeng, sabihin mo sa akin ng mabilis ang iyong layunin. Ang boses sa kabilang dulo ng telepono ay napakawalang interest pa rin. Sabi ni Yehan, sige, gusto kong tulungan mo akong kunin ang Hilaga. Hehe, Yehan, hindi ka ba masyadong nagmamataas sa akin at sa iyong sarili? Isang panunuya ng paghamak ang narinig sa telepono, at nagpatuloy siya, gusto mong sakupin ang Hilaga, at ngayon alam na ng mundo, ngunit sa tingin mo ba mayroon ka bang mataas na pag-asa? Bukod dito, wala akong gaanong kakayahan para tulungan ka. Ngumiti si Yehan at sinabi, ang bawat tao ay may sariling halaga, kahit na isang pulubi sa kalye, ikaw ay isang matalinong tao, naniniwala ako sa iyong kakayahan, nakasalalay sa kung maglakas loob ka bang makipagpustahan sa akin. Panipi. Nakarinig nito, katahimikan ang telepono sa loob ng kalahating minuto bago nagpatuloy sa pagsasalita, at sinabi, paano mo gustong tulungan kita? Sabi ni Yehan, personal kong kokentaken ka kung paano ito gagawin, at ipaalam sa iyo kapag dumating na ang oras, ngunit natatakot akong medyo mapagkakamali kita. Yehan, paalalahanan kita. Kung malalaman kong masama ang pakikitungo mo kay Xiaofeng at palaging sumusuko, tiyak na mapaparusahan kita ng pinakamasamang presyo. Pagkatapos magsalita, agad na ibinaba ng tao sa kabilang dulo ng telepono ang telepono. Telepono. Habang nakikinig sa bulag na boses na nagmumula sa telepono, itinapon ni Yehan ang kanyang sigarilyo, tumingin sa kalangitan sa Hilaga na may seryosong ekspresyon, oras na para simulan ang paglalaro ng magulo na laro ng chess sa Hilaga. Kinabukasan, sina Yehan at Zhao Hengtian ay umalis ng magkasama sa Shanghai City at patungo sa Tengchong. Ang labanang ito sa Hilaga ay oras din para maranasan ng mga trainee na iyon ang tunay na dugo ng tao. Gusto nilang makipaglaban para sa hegemonya sa Hilagang underground world. Ang kapangyarihan ng Shanghai City ay hindi sapat, mas maraming tao ang kailangang sumali. Ang pag-alis ni Yehan ay nagpaalam sa mga babae sa villa na muli na siyang magiging abala, at ang lalaking iyon ay hindi maaaring tumigil, para sa kanila man, para sa kanyang sarili, o para sa mga taong sumusunod sa kanya na hindi mabaigo imposible para sa kanya na tumigil. Sa isang sandali, ang mga babae sa villa ay tila medyo nawala.
Pagdating sa Tengchong, agad na ginamit ni Yehan ang pamamaraan ng pag-reverse sa grupo ng mga trainee sa kagubatan upang tulungan silang makapasa sa dalawang ugat ng Ren at Do. Napakasaya ni Yehan sa mga resulta ng pagsasanay ng grupong ito ng mga tao. Sa 50 tao, mayroong kalahati ng mga tao ang nakapagbukas ng Renmai ng nakapag-iisa, na mas mahusay kaysa sa unang batch ng mga taong nagsanay dito. Gayunpaman, hindi isang maliit na proyekto ang pagsasagawa ng pamamaraan ng pag-reverse para sa 50 tao at pagbubukas ng dalawang ugat ng Ren at Do. Kahit na sa kasalukuyang lakas ni Yehan, imposible itong makumplito sa loob ng 1 o 2 araw. Tumagal ng 5 araw si Longjiang para makapasa sa pangalawang ugat ng Ren at Do. Siyempre, napakabata pa ni Yehan noon. Kabanata 763. Pero ngayon, nasa rurok na ng unang yugto ng dakilang gobernador si Yehan. Sa pagkakataong ito, tumagal ng 9 araw si Yehan para tulungan ang lahat ng 50 tao na makapasa sa dalawang daanan ng Ren at Do. Matapos gawin ang lahat ng ito, nagpahinga rin si Yehan sa yungib sa loob ng 1 araw at 1 gabi. Maliit na tigre, kahit na nasa rurok na siya ng unang mga araw ng dakilang gobernador, hindi pa rin niya mapoprotektahan ang kaligtasan ng maliit na tigre. Sa ngayon, ang maliit na lalaking ito ay maaari lamang manatili dito at hindi maaaring lumabas kasama niya. Maliit na lalaki, manatili ka rito ng maayos, susunduan kita kapag oras na para lumabas ka. Sa ilalim ng malungkot at nagdadalawang isip na tingin ng maliit na tigre, tumalikod si Yehan at umalis sa yungib ng walang awa, iniwan lamang ang maliit na tigre na kumakaway ng buntot sa madilim na yungib. Sa labas ng yungib, 50 tao ang nakahilera ng maayos. Ang kanilang mga katawan ay parang sibat. Sila ay mga sundalo. Matatangkad at malalakas sila, may matatalim na mata, at may naglalabas na mabangis na aura mula sa buong katawan. Sila ay hinasa sa kagubatang ito. Sa loob ng napakatagal na panahon, nagbago sila mula sa mga orihinal na sundalo tungo sa isang grupo ng malamig at malupit na mamamatay tao. Gayunpaman, hindi sila nagsisisi dahil sila ay isang grupo ng mga dayuhan na may matinding pagnanasa para sa lakas. Ang paglawak ng lakas sa kanilang mga katawan ngayon ay maraming beses na mas malakas kaysa noong dumating sila rito, at lahat ng ito ay ipinagkaloob ng binata sa harap nila. Kanila. Lahat, binabati ko kayo sa wakas ay nagtapos kayo rito. Ngayon, mayroon kayong pinag-isang titulo, General ng Silver Dragon, at kayo ay kabilang sa mga taong Tianlong sa Timog. Sana tandaan ninyong lahat ito at kalimutan kung saan kayo nanggaling lugar, mula ngayon, kayo ay kabilang lamang sa Tianlong, hindi sa ibang organisasyon. Habang nakatingin sa grupo ng mga batang Rendo Master na may matatalim na mata at malakas na aura, tumayo si Yehan sa harap niya at nagsalita ng malakas na parang isang general. Kami ay kabilang sa Tianlong, at ipinapangako namin ang aming katapatan kay Young Master Ye hanggang sa kamatayan. Ang mga boses ng 50 general ng Silver Dragon ay umalingaw-ngaw sa kalangitan, at ang kanilang dugo ay umakyat at bumaba sa kanilang mga katawan. Nang magsalita sila, natural na sinamahan ito ng isang malakas na hangarin na pumatay. Napakahusay, tandaan ang inyong sariling mga pagpipilian. Ang kaya kong ibigay sa inyo ngayon ay doblehin sa hinaharap. Dude Ren, ito lamang ang unang panimulang punto sa kasaysayan ng inyong buhay. Tungkol sa kung saan kayo makakarating sa hinaharap, depende ito sa inyong sariling pagsisikap at kapalaran. Tumingin si Yehan sa 50 tao, ang kanyang mga mata ay naglakbay sa kanila isa-isa, at pagkatapos ay tumingin siya sa isang grupo ng mga babae at sinabi, 10 sa inyo ang lumabas, simula ngayon, bibigyan ko kayo ang inyong mga pangalan ay General Zilong, at ang inyong misyon ay pumunta sa Shanghai City upang matiyak ang kaligtasan ng aking pamilya, mayroon ba kayong mga opinyon? Nakarinig nito, tahimik na umiling ang 10 babae. Sige, gusto ko ang masunaring mga tao. Patuloy na tumingin si Yehan sa natitirang 40 tao, at sinabi, ngayon ay papasok ako sa Hilagang Underground World, at ang Hilagang Kanluran ang aking unang hintuan kapag pumapasok sa Hilaga, kaya ngayon ay gusto kong pumunta kayo sa gitnang China at maghintay ng aking utos. Opo, Young Master Ye. Habang nakikita ang pag-alis ng lahat, sumulyap si Yehan sa yungib sa likuran niya ng may nostalgia, at umalis din siya sa kagubatan kasama si Zhao Hengtian. Sa ngayon, ang kagubatang ito ay tuluyang nawala ng hininga ng mga tao, at mayroon lamang isang grupo ng mga walang katuturang tao ang mga nilalang na nagbago ay umiiral. Siyempre, walang nakakaalam kung may pupunta pa rito para magsanay sa hinaharap. Ngunit ang tiyak ay ang lugar na ito ay palaging magiging lihim na base ni Yehan. Pagkatapos umalis sa kagubatan, pumunta rin si Yehan sa bahay ni Nakon, ngunit wala doon si Kunsang na ikinadismaya ni Yehan.
Pagkatapos ng bagong taon, pumunta ang lalaking ito sa Golden Triangle. Makikita na abala rin siya sa Golden Triangle. Nitong mga araw na ito, hindi tinanong ni Yehan kung kumusta ang Golden Triangle ni Kunsang, ngunit sa kakayahan ni Kunsang, hanggat walang malalakas na kaaway, hindi magiging problema para sa kanya na pamahalaan ang Golden Triangle. Pagkatapos, sina Yehan at Zhao Hengtian ay bumalik ng magkasama sa Shanghai City. Kapatid na Zhao, ayaw mong lumahok sa paglalakbay na ito sa Hilaga. Ang Tianlong Martial Arts School ay opisyal na bubuksan sa lalong madaling panahon. Plano kong hayaan kang maging mga punong instructor ng Tianlong Martial Arts School, kasama si Mr. Sun at Brother Joe. Siyempre, kung may isang bagay na hindi malulutas krisis. Tuldok-tuldok panipi, sa eroplano na lumilipad patungo sa Shanghai City. Bago matapos magsalita si Yehan, pinigilan siya ni Zhao Hengtian at sinabi, "Xiaohan, wala akong pakialam sa pakikipaglaban para sa timog na underground world, ayaw mong pumunta sa Hilaga, iwanan mo ako minsan, hindi iyon okay, kailangan kong lumahok sa labanang ito sa Hilaga, tungkol sa Tianlong Martial Arts School, maaari mo itong iwanan kay Lao San at Zhou Lai, at gamitin ang kanilang mga kakayahan upang sanayin ang isang grupo ng mga bagong dating kung sobra-sobra, talagang hindi na kailangan na panatilihin ako rito." Nakarinig nito, mapait na ngumiti si Yehan, at nagpatuloy, "Pero, kapatid na Zhao. Sige, huwag kang mabibigo, at iwanan mo ulit ako, huwag mo akong sisihin na naging isang nakatatandang kapatid na tumalikod." Sabi ni Zhao Hengtian, "Xiaohan, ang paglalakbay na ito sa Hilaga ay puno ng mga panganib. Alam kong ginagawa mo ito para sa aking kapakanan, ngunit ginawa ko ito sa ganitong paraan. Ang nakatatandang kapatid ay hindi na patuloy na makikinig sa iyo, tiyak na makikilahok ako sa Hilaga, at walang makakapigil sa akin." Nakarinig nito, tumango na lamang si Yehan ng may mapait na ngiti, at iniwan si Zhao Hengtian sa Shanghai City. Bukod sa ayaw niyang mapahamak si Zhao Hengtian kasama niya, para rin ito kay Zhao Yuyo, bagaman nakatira si Zhao Yuyo sa villa at hindi nag-iisa, ngunit ang kanyang pagkakakilanlan ay palaging medyo nakakahiya. Siyempre, alam na alam ni Yehan ang mga iniisip ng batang babaeng iyon. Kung nasa Shanghai City si Zhao Hengtian, mayroon pa rin siyang mapagsabihan. Para sa ibang mga babae sa villa, maaaring hindi maglakas loob na pag-usapan ni Zhao Yuyo ang ilang mga bawal na paksa. Siyempre, ang mas mahalagang bagay ay kung nasa Shanghai City si Zhao Hengtian, maaari rin niyang gulatin ang ilang mga taong may masamang hangarin. Kung nasa loob ang baliw, nasa labas ng Shanghai City si Zhao Hengtian. Ang pagpunta sa Hilaga ay maaari ring magpahinga ng maluwag. Gayunpaman, ayaw manatili ni Zhao Hengtian, kaya wala nang nagawa si Yehan kundi baguhin ang kanyang plano. Kinabukasan, sina Yehan at Zhao Hengtian ay bumalik sa Phoenix Villa. Ang 10 Purple Dragon Generals ay nakarating na rito, at pinalitan nila ang Silver Dragon Generals. Tungkol sa Silver Dragon Generals, ang mga kapatid na Chen, Shaben, Lin Chi, at iba pa. Mga tao, nakarating na sila sa gitnang China, at handa na silang magpatuloy, naghihintay kay Yehan na pumunta sa gitnang China upang pamunuan sila sa Hilagang Kanluran. Siyempre, ang paggalaw ni Yehan sa timog ay hindi nakaligtas sa mga mata ng mga taong interesado sa China. Sa ngayon, ang lahat ng kapangyarihan na pag-aari ni Yehan ay napunta sa gitnang China, na nangangahulugang malapit na siyang pumunta sa Hilaga, at ang kanyang matalim na espada ay nakatutok na sa lupa ng Hilagang Kanluran. Ang hangin ay umiihip at ang mga ulap ay lumilipad, at isang magandang palabas ng opisyal na banggaan sa pagitan ng Hilaga at Timog ay malapit ng maganap. Inaasahan ng ilang tao ito, at ang iba ay hinahamak ito, ngunit anuman, ang mga mata ng mga tao mula sa Hilaga at Timog ay nakatuon na sa gitnang China at Hilagang Kanluran. Pagkatapos bumalik sa bahay mula sa Tengchong, nagstay lang si Yehan ng isang araw bago nagtungo sa gitnang China kasama si Zhao Hengtian. Ang bagay ng pagpunta sa Hilaga ay hindi na maaaring ipagpaliban, at magbabago ang mga bagay kung ang mga tao sa underground world sa Hilaga ay mas handa. Mas malaki ang paglaban, dapat tayong pumunta sa Hilaga sa lalong madaling panahon. Pagdating muli sa gitnang China, sina Yehan at Zhao Hengtian ay dumating sa lugar ng Hubei sa gitnang China. Dito, mayroong isang sub-brother ng Tianlong. Sa kasalukuyan, mayroong mga sub-brother ng Tianlong sa 15 probinsya at ilog sa timog. Ang bawat may-ari ng brother ay ang tagapangasiwa ng isang probinsya ay kumakalat sa buong lupain ng timog. Mr. Ye. Sa Hubei Provincial Airport, ang kapitan ng lugar ng Hubei ay tumingin ng may paggalang kina Yehan at Zhao Hengtian habang naglalakad sila palabas ng paliparan. Ang mga pangalan ng bawat helmsman ay malinaw na naaalala. Kabanata 764.
Tumango si Yehan, at sinabi habang naglalakad, Jiang Tuozo, narito na ba ang lahat? Sumagot si Jiang Li, Opo, Mr. Ye. Sa ngayon ay nakatutok ang lahat ng kanilang espada sa Hilagang Kanluran, at ang mga tao mula sa aming madilim na bulwagan ay sumalakay na rin sa Hilagang Underground World. Kahit na hindi pa ito ganap na mature, talagang walang problema sa balita. Marami sigurong nasakripisyo ang madilim na bulwagan para makapasok sa Hilagang Underground World, tama ba? Kumunat ang noo ni Yehan at sinabi, hindi magiging madali para sa madilim na bulwagan na makapasok sa Hilagang Underground World. Ang layunin ay hindi upang panoorin ang mga mata na pag-aari niya na palihim na pumasok sa hilaga. Tumango si Jiang Li, at tahimik na sinabi, bukod sa Xiangjiang Rudder Master, ang 15 Rudder Masters ng aming timog na Underground World ay nagdala ng higit sa 1,000 tao mula sa kanilang sariling mga kamay upang bumuo ng isang madilim na bulwagan. Ang pagkawala ng aming madilim na bulwagan ay lumampas na sa 200 tao, at ngayon ang mga tauhan ng madilim na bulwagan sa hilaga ay lahat nakatago, at patuloy silang nagtatrabaho ng palihim. Sino man ang may utang sa atin, babayaran natin sila ng parehong presyo para makuha ito. Kumislap ang malamig na liwanag sa mga mata ni Yehan, at hindi nagtagal, sumakay sina Yehan at Zhao Hengtian sa sasakyan na minamaneho ni Jiang Li, sa harap ng kotse at sa likod ng kotse. May iba pang mga sasakyan na nag-e-escort. Sa kotse, nagpatuloy si Jiang Li, Mr. Ye, ayon sa ulat mula sa madilim na bulwagan, ang mga pasukan at labasan ng lahat ng mga kalsada sa Hilagang Kanluran ay naharang ng mga Northwest Wolves, at ang 4 na Wolf King Master sa ilalim niya, ang hangin, apoy, kulog at kidlat, ay madalas na pumapasok at lumalabas sa lahat ng mga kalsada sa Hilagang Kanluran. Rehiyon, upang pigilan tayo na biglang sumugod sa Hilagang Kanluran, at bukod dito, ang mga tao sa White Road sa Hilagang Kanluran na rehiyon ay napakasama sa atin, marahil hanggat pumapasok tayo sa Hilagang Kanluran na rehiyon, ang mga taong ito ay palihim na maglalagay ng patibong sa atin. Ang puting daan sa mga salita ni Jiang Li ay natural na tumutukoy sa opisyaldom. Matagal nang nag-ooperate ang Northwest Wolf sa Hilagang Kanluran. Sa pag-asa na maging ang Northwest Wolf, ito ay makapangyarihan at may isang grupo ng mga tulisan. Sa Hilagang Kanluran, maging sa mga shopping mall o sa opisyaldom, ang network ng Northwest Wolf ay napakalakas, hanggat nagsasalita siya ng isang salita, ang kanyang network ay magsisimulang gumana. Gayunpaman, walang network ng relasyon sa mundong ito ang makatatakas sa salitang kita, at kung walang mga benepisyo, ang network ng relasyon na ito ay mag-collapse sa sarili nitong. Nakangiting sinabi ni Yehan, mukhang mahusay ang ginagawa ng Northwest Wolf sa Hilagang Kanluran na rehiyon, at ginamit pa nila ang relasyon sa White Road upang tanggihan tayo, ngunit hindi mahalaga, hanggat mananalo tayo sa Hilagang Kanluran at sisirain ang Northwest Wolves, anumang pagtanggi ay magiging isang demonstrasyon. Tama, Jiang Raozo. Magpadala ng mensahe sa Northwest Wolf na sa hating gabi bukas ng gabi, formal kung sasalakayin ang Hilagang Kanluran kasama ang Shaanxi, kung mayroon kang lakas ng loob, magpatuloy siya. Nakarinig nito, nagulat si Jiang Li. Hindi nakahanay sa estilo ni Yehan na ipaalam sa Northwest Wolves ang oras at lokasyon ng kanilang pag-atake sa isang matapat na paraan. Gayunpaman, hindi na nagtanong pa si Jiang Li. Kailangan lang niyang tapusin ang sinabi sa kanya ni Yehan. Matapos makapasok si Yehan sa rehiyon ng gitnang China, agad na nakuha ng Northwest Wolf ang balita sa Hilagang Kanluran. Sumalakay si Yehan sa madilim na bulwagan sa hilaga. Natural na ang Northwest Wolf ay mayroon ding sariling mga mata sa timog, lalo na sa gitnang China ngayon. Itinuring ng Northwest Wolf na ito ang pinakamahalagang lugar upang subaybayan. Gusto ni Yehan na malaman ang bawat kilos ng Northwest Wolf, at natural na gusto ring malaman ng Northwest Wolf ang bawat kilos ni Yehan. Pupunta sa gitnang China, mukhang malapit nang magsimula ang kompetisyon sa pagitan namin sa Hilagang Kanluran na rehiyon. Ang 4 na Wolf Kings ng hangin, apoy, kulog at kidlat ay sumusunod sa utos at maingat na sinusubaybayan ang Washam. Gusto kong malaman ang bawat kilos niya at kilalanin ang aking sarili at ang kaaway, 100 laban, alam ang kanyang plano, gusto niyang salakayin ang Hilagang Kanluran, kailangan nating tingnan kung mayroon siyang kakayahan. Hilagang Kanluran, lalawigan ng Qinghai, sa lumang lungga ng mga Northwest Wolves, mayroon siyang malamig na mukha, hangarin na pumatay at hangarin na makipaglaban sa kanyang mga mata. Sa ngayon, ang mga mata ng halos buong mundo ay nakatingin sa kanya at kay Yehan, ang labanang ito, hindi siya maaaring matalo, at hindi siya kayang matalo. Kapag natalo siya, ibibigay ang Hilagang Kanluran sa iba, at siya ay magiging unang hadlang para sa paghakbang ni Yehan Bei. Wolf King, huwag kang mag-alala.
Ayon sa impormasyon na nakuha namin, ang Yehan na ito ay kakapasok lang sa gitnang China, at palihim na sinusubaybayan na siya ng aming mga tao. Hanggat gumawa siya ng anumang kilos, hindi siya makatataka sa aming mga mata, nang sinabi. Nakarinig nito, sinabi ng Northwest Wolf, iyon ang pinakamahusay. Hindi tayo dapat mabaigo sa labanang ito. Ipaalam ang utos na ihanda ang Udadeko. Hindi pa rin alam kung saan aatake si Yehan sa Hilagang Kanluran. Dapat tayong mag-ingat bago pa mangyari. Sa oras na ito, matapos mahulog ang mga salita ng Northwest Wolf, isang lalaki ang naglakad sa labas at bumulong sa tainga ni Feng Lang. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Feng Lang, at pagkatapos ay kumaway ng kanyang kamay upang ibalik ang lalaki. Hangin na lobo, ano ang pinakabagong balita? Ang Wolf King ay nakaupo sa unang upuan at nagtanong, kumunat ang noo. Sumagot si Hangin na lobo, Wolf King, may pinakabagong balita mula sa gitnang China. Nagpadala si Yehan ng mensahe na sasalakayin niya ang ating Hilagang Kanluran mula sa Shaanxi sa hating gabi bukas ng gabi. Ang kapal ng batang ito, sinabi niya iyon sa akin. Malamig na umismid ang Northwest Wolf at sinabi, Wolf King, ang bagay na ito ay kumalat na sa hilaga at timog na mga rehiyon. Alam ng lahat na sasalakayin tayo ni Yehan sa hating gabi bukas ng gabi, ngunit sa kanyang pagkatao, maaari mo bang paniwalaan ito? Tanong ni Feng Lang ng kumunat ang noo. Maniwala ka man o hindi, dapat tayong maging handa. Sinabi ng Northwest Wolf sa isang malalim na boses, pag-atake sa Hilagang Kanluran mula sa Shaanxi, isinasaalang-alang ang kanyang kasalukuyang lokasyon, ito nga ang pinakadirektang ruta, dahil nagsalita na siya, pagkatapos ay hihintayin ko siya sa Shaanxi sa hating gabi bukas ng gabi, ngunit kailangan ding magbantay ang ibang mga probinsya at lungsod, kaya huwag mahulog sa panlilinlang ng batang ito. Sasalakayin ni Yehan ang Hilagang Kanluran mula sa Shaanxi sa hating gabi bukas ng gabi. Matapos kumalat ang balita sa gitnang China, agad itong kumalat sa buong China. Ang mga sumusunod sa paparating na labanan sa pagitan niya at ng Northwest Wolves ay halos nakuha ang balita. Siyempre, ang reaksyon mula sa hilaga ang pinakamalaki. Ang Siberian Tiger sa Hilagang Silangang China at Beiming Longbo, ang Grassland King sa Hilagang China, ay lahat ay naghihinala sa mga intensyon ni Yehan sa paggawa nito. Tinitingnan ng iba't ibang mga gawa ni Yehan sa timog, makikita na si Yehan ay tiyak na hindi isang regular, isang taong naglalaro ng mga barahan na may pangkaraniwang sentido komun, sa pamamagitan ng sorpresa, pagkuha ng pagkakataon, paghahanap ng mga kahinaan, at pagkakaroon ng parehong interes ay ang kanyang estilo ng pagkilos. Kahit na ang kalaban ay mas mahina kaysa sa kanya, maaaring hindi siya gaanong lantaran. Ano ba ang nilalaro ng bastardo na ito? Ang Northwest Wolf ay hindi isang madaling pakitunguhan, at mayroon din siyang 4 na Wolf Guard sa ilalim ng kontrol ng 4 na Wolf Kings. Sa lakas sa paligid ng bastardo na iyon, hindi siya dapat maging masigasig, tama ba? Hilagang Silangan, ang minahan ng Siberian Tiger Ruff ay may nag-iisip na hitsura sa kanyang mukha. Tiger King, sa tingin ko malamang na gusto niyang gumamit ng isang uri ng panlilinlang. Kahit na ang lakas ng Northwest Wolf ay hindi kasing lakas ng Tiger King, siya pa rin ay isang master sa unang yugto ng Great Commander. Si Yehan ay napapalibutan lamang ng Silver Dragon na isang labi lamang ng sundalo. Bukod sa mga general, 2 lang ang magkapatid mula sa pamilya Chen sa Taiyuan, Kuai Jian Wufei at Zhao Hengtian. Bukod dito, ang iba ay hindi karapat-dapat banggitin, paano siya maglakas loob na makipaglaban ng harapan sa Northwest Wolf na may ganoong lakas. Sa ibaba, Bei Qiufeng kumislap ang isang tingin ng paghamak sa kanyang mukha at sinabi. Alipin ng multo, ano sa palagay mo? Tumingin ang Siberian Tiger sa alipin ng multo. Sa mga master sa ilalim niya, ang alipin ng multo ang pinakamatalino. Tiger King, hindi ko maintindihan ang kanyang intensyon. Umiling ang alipin ng multo at sinabi. Nakarinig nito, sinabi ng Siberian Tiger, kalimutan mo na, wala kang pakialam dito. Bigyang pansin lang ang Hilagang Kanluran ngayon. Gusto kong malaman kung anong mga pagbabago ang mangyayari sa Hilagang Kanluran pagkatapos ng bukas ng gabi. Pero, palagi akong nakakaramdam ng kaunting hindi komportable. Huwag kang mag-alala, ang bastardo na ito ay pumatay pa nga ng mga paladins ng God's Court sa Kanluran, isang chismis ba ito o isang katotohanan? Ang parehong eksena ay lumitaw din sa tirahan ng Grassland King. Kahit na naiulat na pinugutan ni Yehan ng ulo ang Holy Court Paladin sa Kanluran, hindi niya kailanman nakita ito ng kanyang sariling mga mata. Walang maniniwala sa China. Pagkatapos ng lahat, gaano kalakas ang Paladin, ang mga nakakita nito ng ilang mga mata ay nakakaalam pa rin, paano kaya tumaas ang lakas ni Yehan sa isang nakakatakot na antas sa loob ng napakaikling panahon.
Hindi maintindihan ng Northern Prairie King kung may iba pang mga ideya si Yehan para sa isang malaking pag-ingay, kaya maaari lamang silang maghintay ng mga resulta pagkatapos ng bukas ng gabi. Kabanata 765. Hilaga, lungsod ng Yanjing. May ngiti sa mukha ni Zugbanroo, tumingin siya sa likod ng isang matipunong lalaki na nakatayo sa harap niya na nakalagay ang kanyang mga kamay sa likod niya, at sinabi ng may ngiti, Nolan, kaya mo bang hulaan ang kanyang mga intensyon? Hindi ko kailangang hulaan. Sapat na para sa iyo na harapin siya. Alam ko lang na muli siyang nakasalubong sa akin. Sa pagkakataong ito ay hahayaan ko siyang mahige sa harap ko na parang aso. Aagawin ko ang kanyang ulo gamit ang aking sariling mga kamay. Sabi ni Nolan Mietian ng may panunuya, may malakas na pagmamataas sa kanyang mukha, at isang aura na itinuturing ang mga batang henyo sa mundo na parang wala. Tumayo si Zugbanroo at tumawa, kung tama ang hula ko, sa pagkakataong ito ay gagamitin niya ang estratehiya ng paglihis ng tigre palayo sa bundok, paglilipat ng Northwest Wolf at ng 4 na Master Wolf King sa ilalim niya sa Shaanxi, ngunit ano ba talaga ang gagawin niya? Hindi ko pa rin mahulaan, at bukod dito, sigurado ba talaga siya sa harap ng Northwest Wolf, isang tigre na lumabas sa hola. Mayabang na sinabi ni Nolan Mietian, kung matatalo ang Northwest Wolf, hindi siya karapat-dapat na magpasakop sa mga paa ng Pangulo. Ang aking grupo ng mga bayani ay hindi nangangailangan ng walang silbing basura. Umiling si Zugbanroo at sinabi ng may ngiti, hindi, ang Northwest Wolf ay kapaki-pakinabang pa rin, ang susi ay kung paano ito gagamitin. Nolan, ibigay mo siya sa akin, gagawin ko siyang isang taos-pusong aso sa tabi mo, at pagkatapos ay wala na siya. Wala na ang Northwest Wolf, ngunit ang Northwest Dog King. Kalimutan mo na, titingnan ko lang kung gaano kalaki ang kaguluhan na gagawin ng nawawalang asong iyon sa timog sa Hilagang Kanluran. Talagang inaabangan kong makita siyang lumuhad muli sa aking mga paa. Isang nanginginig ng ngiti, pambihirang kumpiyansa, sa mundong ito, hindi siya natatakot sa sinuman. Timog, gitnang China. Sa lugar ng Hubei, tumingin si Yehan sa 4 na babaeng lumitaw sa harap niya, umiling at ngumiti, Hanyan, bakit kayo 4 ang pumunta sa Hubei? Mukhang hindi ko kayo naabisuhan, tama ba? Nakarinig nito, bago pa makapagsalita si Exi Hanyan, sinabi ni Zhang Yuming na may hindi masayang mukha, sinabi mo rin na nagsusumikap kaming kumita ng pera para sa iyo araw-araw, hindi ka ba masyadong walang puso, bakit hindi ka tumingin sa washroom? Kalimutan na natin, pero hindi mo man lang kami naabisuhan, paano mo kami babayaran? Zhang Yuming, sa pagkakataong ito ay sumasang-ayon ako sa iyong pananaw. Yehan? Ikaw? Ang malaking boss? Ay dumating sa washroom, hindi ka ba dapat magpaalam sa amin na ang pagtaas ng sweldo ay okay, at gumawa ng ilang praktikal na aksyon para maramdaman namin ang init ng iyong malaking boss? Binigyan ni Lin Feizo si Yehan ng isang kaakit-akit na tingin. Sinabi rin ni Tao Yiren, talagang oras na para gumawa ng ilang praktikal na aksyon, kung hindi ay magwelga ang aming grupo ng mga kagandahan, Yehan, ang iyong boss ay napakasama, hindi mo man lang kami tinawag sa loob ng napakatagal na panahon. Matapos mapagalitan ng ilang babae, nagkibit-balikat si Yehan at sinabing walang magawa, tumigil sa paggulo, may mahahalagang bagay akong dapat gawin nang dumating ako sa gitnang China sa pagkakataong ito, at hindi ka angkop na lumitaw dito, maging masunurin, bumalik ka sa Hulan, kapag natapos ko na ang aking trabaho, nangako akong pupunta sa Hulan para makita ka. Kapatid, huwag kang makinig sa kanilang kalokohan, nagkataon lang na may ilang mga bagay na dapat naming alagaan dito sa Hubei, at narinig kong sinabi ni kapatid na Yaifei na dumating ka sa Hubei, kaya pumunta lang ako para makita ka. Salamat sa sulat na si Yanbai tumingin kay Zhang Yuming at sa tatlo sa kanila, sinabi nila kay Yehan. Nakarinig nito, ngumiti si Yehan at sinabi, Hanyan, sa totoo lang, tama sina Yumeng at ang iba, hindi ko kayo na-contact sa lahat ng oras na ito, dahil sobrang pabaya ako bilang nakatatandang kapatid at boss, ngunit ang Hubei ngayon talagang hindi ito ang lugar na dapat mong tirhan, ipinapangako ko sa iyo na pupunta ako sa Hulan para hanapin ka pagkatapos ng ilang sandali, at alamin ang pag-unlad ng Tianlong Real Estate. Hindi pwede, talagang gusto ninyong paalisin kami, hindi pa nga mainit ang aming mga upuan. Binigyan ni Zhang Yuming si Yehan ng isang matalim na tingin, at umalis siya sa loob ng kalahating oras pagkatapos pumunta para makita si Yehan, at naisip niya sa kanyang puso natural na may ilang pag-aatubili. Sinabi ni Exi Hanyan, sige, Yumeng, hindi na natin siya maaabala kung may gagawin ako, huwag kang mag-isip ng maliit. Si Zhang Yuming ay hindi natural na ang uri ng taong gustong magkaroon ng maliit na ugali. Walang sino man dito ang ganoon, ngunit lahat sila ay may isang karaniwang layunin, iyon ay makipagkita kay Yehan,
kumain, mag-chat, at kung may pagkakataon, magkaroon ng ilang intimacy ang contact sa itaas ay sapat na. Sige, hahayaan kita sa pagkakataong ito, ngunit huwag mong kalimutan ang sinabi mo sa iyong sarili, ang aming apat na kagandahan ay maghihintay sa iyo sa hulan, kung hindi ka pupunta, huwag mo kaming sisihin sa pag-iiwan ng iyong kumpanya gulo ito. Itinaas ni Zhang Yuming ang kanyang ulo at binigyan si Yehan ng isang demonstrasyong tingin, habang sina Tao Yiren at Lin Feizo ay tumingin kay Yehan na may malapad na mga mata. Huwag kang mag-alala, palagi kong binibigyang pansin ang mga pangako. Nakaharap sa mga mata ng ilang babae, napilitang pumirma ulit ng kasulatan ng garantiya si Yehan. Nakita ito, ang apat na eksihan niyan ay nagpaalam ng may pag-aatubili. Sakit ng ulo, pinatok ni Yehan ang kanyang noo. Ang apat na eksihan niya na namamahala sa Tianlong Real Estate sa gitnang China, natural na hindi sila nakalimutan ni Yehan, ngunit alam din ni Yehan ang kanilang mga iniisip, hindi ito ang orihinal na layunin ni Yehan na maawa. Ang susi ay ang mga babaeng ito ay tila pinagmumultuhan niya, na nagiging sanhi ng pag-aalangan ni Yehan na asarin sila, lalo na ang pakikipag-ugnayan sa kanila ng sobra. Hindi nagtagal, unti-unting dumilim ang langit, at isa pang gabi ang tumakip sa lupa. Ngayong gabi, puno ng mga bituin ang langit, at halos 15 araw na. Ang buwan sa itaas ng kalangitan sa gabi ay bilog din at transparent, at ang mahinang liwanag ng buwan ay nahulog sa lupa. Ang anino ay humihila sa matanda. Sa lugar ng Hubei, sa ilalim ng mga mata ng lahat ng partido sa hayag at sa lihim, personal na minaneho ni Yehan ang kotse patungo sa Shaanxi, sinusundan ng 4 o 5 maliliit na kotse, at nagmaneho lang patungo sa Shaanxi sa hilagang kanluran na rehiyon. Ang mga tao sa ilang kotse mayroong mas mababa sa 20 tao sa kabuuan. Alam ang eksena na ito, ang mga taong patuloy na nanunood ng kompetisyon sa pagitan ni Yehan at ng Northwest Wolf ay hindi mapigil ang umismid at hamakin ng magreklamo sila tungkol sa pagmamataas ni Yehan. Alam mo, ang Northwest Wolf ay isang master sa unang yugto ng dakilang gobernador. At mayroon din siyang 4 na Master Wolf King sa ilalim ng kanyang utos, at ang bawat Master Wolf King ay may isang malakas na puwersa sa ilalim ng kanyang utos. Ang koponan ni Yehan na may mas mababa sa 20 tao ay naglakas loob na salakayin ang hilagang kanluran, labis na mapangahas. Wala namang pakialam si Yehan sa iniisip at iniisip ng labas ng mundo, kaya ano kung ang Northwest Wolf ay isang master sa unang mga araw ng dakilang gobernador. Kaya ano kung may 4 na Master Wolf Kings. Kaya ano kung may 4 na makapangyarihang puwersa? Matatakot ba siya sa mga ito? Sa panig ni Yehan, bukod sa kanya, naroon din si Zhao Hengtian, isang master na nakarating sa unang yugto ng dakilang gobernador, at sa ilalim niya ay ang mga kapatid na Chen at Leng Wufei, pati na rin ang 11 na unang lumabas sa kagubatan ng Tengchong. Silver Dragon General, ang puwersang ito ay may kakayahang makipaglaban ng masigla laban sa Northwest Wolf. Tungkol sa tunay na lakas ni Yehan, hindi alam ng maraming tao sa labas ng mundo. Pagkatapos ng lahat, mula nang makuha ni Yehan ang sunod-sunod na pagsulong ni Shu Funiden at maabot ang kaharian ng dakilang commander, pumunta siya sa kanluran, at ang mga balita sa loob ng bansa ay hindi gaanong alam at hindi niya nakita ng kanyang sariling mga mata. Well, mahirap para sa mga taong ito na paniwalaan ang mga gawain ni Yehan sa kanluran. Dahil nang ang makapangyarihang mga puwersa sa ilalim ng lupa ng sinaunang sekta ng martial arts ay pinalibutan si Yehan sa Shanghai City, si Yehan ay nasa antas ng isang junior governor. Ilang sandali lang, at kahit na isang henyo na minsan sa 1,000 taon ay hindi maaaring mag-aral ng napakabilis. Bukod dito, hindi rin alam ng labas ng mundo kung gaano karaming kapangyarihan ang mayroon si Yehan sa paligid niya. Kabanata 766. Napakatahimik ng atmosfera sa loob ng sasakyan, walang nagsasalita, tanging ang tunog ng sasakyan na mabilis na tumatakbo sa kalsada ang maririnig. Sa hating gabi, nakapasok na ang convoy sa hangganan ng Shaanxi, at ang kalsadang ito ang tanging daan patungo sa Shaanxi. Habang nagmamaneho, sa ilalim ng pag-iilaw ng mga ilaw, 4 na figure ang lumitaw sa madilim na kalsada sa unahan, na humaharang sa daan ng convoy. Nakita ito, bahagyang ngumiti si Yehan, hinayla ang kotse sa gilid para huminto, at pagkatapos ay bumaba ng kotse para tingnan ang 4 na taong may matatalim na mukha. Sa likod ni Yehan, lahat ay bumaba ng kotse, kabilang ang 11 Silver Dragon Generals, isang kabuoang 16 na tao. Kapangahasan, Yehan, talagang naglakas loob kang pumasok sa Shaanxi na may kaunting bilang lang ng mga tao. Mukhang masyadong mahaba ang iyong buhay. Tumingin si Feng Lang kay Yehan na nakasandal sa kotse at tumingin sa kanya na may ngiti sa kanyang mukha. Ang hangarin na pumatay ay hindi mapigil ang lumabas.
Kahit na sa tingin kong masyadong mahaba ang aking buhay, hindi iyon ang dapat mong alagaan. Tumingin si Yehan sa apat na Master Wolf Kings at sinabi, dahil lumabas na kayong lahat, sa tingin ko dapat ding dumating ang Northwest Wolf. Tumigil sa pagkukwentuhan ng kalokohan at hayaan ang Northwest hayaan ang lobo na lumabas. Sa Hilagang Kanluran, ikaw ay mga bisita. Kung gusto mong makita ang Wolf King, mangyaring. Walang pakialam na nag-alok ng kilos ng pag-anyaya si Feng Lang. Kasunod ng kanyang direksyon, nakita na ni Yehan ang lugar na may ilang mga bahay sa tabi ng kalsada. Mayroon ding isang restoran na ang mga ilaw ay nakabukas pa rin, at sa loob ng restoran na iyon, may isang figure na dahan-daang umiinom ng tsaa. Napakakupas ng paligid na liwanag ng kalsada, maliban sa liwanag ng buwan na tumatama sa lupa, at ang mga balangkas ng ilang mga bahay ay malabo lamang na nakikita, mahirap makita ang mas malalayong lugar, ngunit hindi ito makakapigil sa paningin ni Yehan, may ilang mga bahay dito, iyon lang. Ang ilang mga bahay ay itinayo dito, ang ilan ay nagbukas ng mga maliliit na supermarket, at ang ilan ay nagbukas ng mga maliliit na restoran para sa pagkonsumo ng mga customer na nagmamaneho na dumadaan dito. Tumingin si Yehan sa maliit na restoran na may mga ilaw na nakabukas, at isang makahulugang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha dahil sa maliit na restoran, isang matipunong lalaki ang dahan-daang umiinom ng tsaa. At ang taong ito ay natural na ang Northwest Wolf, ang Panginoon ng Hilagang Kanluran na underground world. Sumunod si Yehan sa likod ng apat na Wolf Kings at naglakad patungo sa maliit na restoran. Walang takot sa kanyang mukha. Kahit na naramdaman na ni Yehan na may maraming mga master na nakatago sa madilim na lugar sa paligid ng maliit na restoran, hindi rin siya natatakot, hindi susunod si Yinlong sa maliit na restoran. Sa likod ni Yehan ay sina Zhao Hengtian, Leng Wufei at ang dalawang kapatid na Chen. Habang nakatingin sa matipunong lalaki na nakaupo at dahan-daang umiinom ng tsaa, bahagyang ngumiti si Yehan, at umupo sa upuan sa tapat niya, nagkatinginan ang dalawa, ang isa ay ngumiti na parang naliligo sa simoy ng tagsibol, habang ang isa ay ngumiti malamig, madyugo ang pagtawa, tulad ng isang halimaw sa bangin na naglalabas ng mga ngipin nito. Yehan, matagal na kitang hinihintay, pero naglakas loob kang pumasok sa Shaanxi para salakayin ang ating Hilagang Kanluran na may kaunting bilang lang ng mga tao. Dapat ba kitang tawaging tanga? O dapat ba kitang tawaging matapang? Habang nakatingin sa kabilang panig, umupo siya na may ngiti sa kanyang mukha. Si Yehan, ang Northwest Wolf ay dahan-daang ibinaba ang kanyang tasa ng tsaa, at ang madyugo ng ngiti ay unti-unting naglabas ng isang nakakatakot na lamig. Nakarinig nito, nagsalin si Yehan ng isang tasa ng tsaa para sa kanyang sarili, at sinabing kalmado, dahil sinabi kong aatakihin ang Hilagang Kanluran ngayong gabi, hindi ako magkakamali, ngunit ikaw ba ay tanga o matapang? Sa tingin ko, Wolf King, malalaman mo na ang resulta sa lalong madaling panahon, dahil pinili mo ang larangan ng digmaan dito, wala akong magawa kundi maging magalang kaysa masunurin. Ang pag-atake sa akin sa Hilagang Kanluran ay batay lamang sa iyo, Yehan, masyadong mataas ang tingin mo sa iyong sarili, ay padadala kita sa impyerno ngayong gabi, at ang aking Northwest Wolf ay titigil sa iyong pagsulong patungo sa Hilaga. Ang Northwest Wolf ay nagsabi ng ang palad ay mahigpit na naipit, may isang tunog ng pag-crack mula sa tasa ng tsaa na nakalagay sa harap niya, at bigla itong durog ng kanyang kamay. Sa tunog na ito, ang apat na Master Wolf Kings ay dahan-daang nagkalat sa maliit na restoran na ito, ang kanilang mga mata ay kasing walang interes ng isang harapan, at lahat sila ay may isang pares ng matatalim na kuko ng lobo sa kanilang mga kamay, na parang maaari nitong punutin ang anumang kaaway. Sa labas ng maliit na restoran, isang grupo ng mga figure ng tao ang lumitaw na nag-uugoy sa madilim na gabi. Sila ay parang mga lobo na lumilitaw sa madilim na gabi, kakaiba ang kanilang mga mata, at ang matinding mabangis na aura ay pumapalibot sa maliit na restoran. Ang apat na Wolf Guards ay mahigpit na nakapalibot. Ang apat na Wolf Guards, ito ang apat na makapangyarihang puwersa na pinamumunuan ng apat na Masters ng apat na Wolf Kings. Ang kanilang kabuoang bilang ay lumampas sa 400. Ang lahat ng 400 tao ay nakapagbukas ng pangalawang linya ng Ren at Do, at ang Northwest Wolf ay hindi pa nakakapangalaga ng ganoong grupo ng mga masters na may ganoong lakas. Nakita ito, ang apat na Zhao Hengtian ay gumagalaw din ng bahagya, nakatingin ng walang pakialam sa paligid na hanay. Sa ilalim ng mga mata ng walang pakialam na mga mata ng Northwest Wolf, si Yehan ay patuloy na umiinom ng tsaa sa kanyang sarili, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi nagbago, na parang ang makapangyarihang hanay sa paligid niya ay walang kinalaman sa kanya. Malamig na sinabi ng Northwest Wolf, bilang inaasahan sa batang Panginoon na naghahari sa Timog, ang ganitong uri ng kalmado ay napakatao, ngunit Yehan, kahit na kalmado ka, kaya ano?
Kahit na hindi ka mamamatay ngayong gabi, ako ay itataboy pabalik sa timog. Ikaw ay anak ng isang baliw, at ako, ang Northwestern na lobo, ay hindi na matatakot sa iyo. Nakarinig nito, itinaas ni Yehan ang kanyang ulo at tumingin sa Northwest Wolf na may ngiti sa kanyang mukha, at sinabi, Northwest Wolf, babayaran mo ang iyong katangahan, paano ako maglakas loob na pumunta sa hilaga kung hindi ako lubos na handa, hindi mo ba alam? Kulang ba ako ng ilang mahahalagang tao sa paligid ko? Wolf King, Huang Ben, Lin Chi. Matapos marinig ang mga salita ni Yehan, ang mga mata ni Feng Lang ay naging malamig. Bakit hindi dumating ang dalawang natitirang general ni Yehan ngayong gabi? Nakatuon din ang mga mata ng Northwest Wolf. May dalawang napakatalentong general si Yehan sa ilalim ng kanyang utos. Alam ng mga Panginoon sa hilaga na iyon, lalo na si Huang Ben, na nagbanta na sirain ang pamilya Nolan sa Yanjing. Mula noon, naalala ng underground world sa hilaga ang pangalang Huang Ben. Ayon sa oras, halos pareho na ang oras ngayon. Tumingin si Yehan sa kanyang relo, halos 2:00 na ng umaga, sina Xia Ben at Lin Chi ay mauna sa kanila patungo sa hilagang kanluran, at malamang na nasa daan na sila. Habang nakatingin sa panunuya sa mukha ni Yehan, biglang nakaramdam ng hindi maganda ang Northwest Wolf sa kanyang puso. Bago iyon, kinuhulaan niya kung may iba pang mga paghahanda si Yehan, ngunit walang balita. Ano ang ginawa mo? Matindi na tumitig ang Northwest Wolf kay Yehan, at isang nakakatakot na aura ang biglang lumabas mula sa kanyang katawan, na ganap na pumapalibot kay Yehan. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Yehan, at sinabi niyang kalmado, Northwest Wolf, ang iyong kapangyarihan sa hilagang kanluran ay wala nang iba kundi ang pagtulong sa iyo na pamahalaan ang 5 bulwagan ng 5 probinsya sa hilagang kanluran, bukod sa 4 na Master Wolf Kings at 4 na Wolf Guards. Kung ang pasukan sa 5 pangunahing bulwagan ay masisira, nangangahulugan ba iyon na ang isa sa iyong mga braso ay mababali? Haha, Yehan? Nangangarap ka? Dahil lamang sa iyong 2 general, gusto mong sirain ang aking 5 bulwagan, ang laki ng biro. May libo-libong tao, paano kaya magagawa ito gamit ang 2 general ni Yehan? Kung gayon, maghintay tayo at makita. Ngumiti si Yehan at ibinaba ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay. Ang Northwest Wolf ay nakakulong dito. Sa lakas ni na Xia Ben at Lin Chi, kasama ang 40 Silver Dragons na lumabas mula sa tengtsong 20 tao sa kanila ay higit pa sa sapat upang panasan ang pasukan ng Northwest 5 Great Halls. Kahit na alam ito ng Northwest Wolf ngayon at gusto niyang magmadaling bumalik para iligtas ito, huli na. Sa 40 Silver Dragon Generals na lumabas mula sa tengtsong, 20 Silver Dragon Generals lang ang pinaganya ni Yehan na sumunod kina Xia Ben at Lin Chi. Tungkol naman sa ibang 20, walang nakakaalam kundi si Yehan. Ito ang plano ni Yehan, upang akitin ang Northwest Wolf at lahat ng mga nangungunang eksperto sa paligid niya. Kung wala ang mga nangungunang eksperto na nagbabantay sa malawak na hilagang kanluran, walang makakapigil sa Silver Dragon General na pinamumunuan ni na Xia Ben at Lin Chi, at ang Northwest Fifth Hall. Kumusta naman ang libo-libong tao? Hindi pa rin mapipigilan ang grupong ito ng mga tagapagpatupad na kilala sa pagpatay. Kabanata 767. Nakita ang tiwala at panunuya sa mukha ni Yehan, biglang lumubog ang puso ng Northwest Wolf, at sinabi niya sa isang malamig na boses, hangin na lobo, makipag-ugnayan ka sa akin sa wudatang ko, gusto kong malaman kung patay na sila o buhay. Nakarinig nito, agad na nagsimulang makipag-ugnayan si Feng Lang sa wudatang ko sa hilagang kanluran na rehiyon, ngunit matapos makonect ang tawag, ang mga sigaw ng pagpatay mula doon ay nagdulot ng isang nakakagulat na puot na kumakalat mula sa katawan ni Feng Lang ng walang kabuluhan, kahit na siya lang ang isa sa 5 bulwagan ay nakontak, ngunit maiisip na ang ibang mga bulwagan ay dapat ding sinalakay. Wolf King, natatakot akong may nangyaring hindi maganda sa pasukan ng 5 dakilang bulwagan. Napakasama ng boses ni Feng Lang. Nakarinig nito, ang mukha ng Northwest Wolf ay puno ng pagkapuot, at binasag niya ang mesa sa harap niya gamit ang isang suntok, ang 4 na Wolf Kings ay sumusunod sa utos at patayin sila. Ang 4 na Wolf Kings ay sumusunod sa utos, patayin sila para sa akin. Kasunod ng utos ng Northwest Wolf, ang 4 na Master Wolf Kings ay nag-ungol ng isa-isa. Ang tunog ay parang isang kawin ng mga lobo na umuungal. Mukhang napakasindik at nakakatakot sa madilim na gabi. Ang tunog ng hangin ay napakasakit. Hayaan mong kami namang 3 ang humarap sa iyo ng ilang sandali. Walang pakialam at malamig na umismid sina Leng Wufei at ang mga kapatid na Chen. Agad, 3 laban sa 4, ang nakakatakot na puwersa ay binasag ang salamin ng maliit na restoran, at naglaban ang 7 sa ilalim ng kalangitan sa gabi sa labas.
Sa sandaling ito, ang 4 na Wolf Guards na nakapalibot na rito ay nagpaputok din sa Silver Dragon General sa labas. Ang 4 na Rang Masters ay napakasigla na nakakatakot. Nagkaroon ng isang mabangis na banggaan, at ang unang pagbaril ay puno ng matinding madyugo na pagpatay. Ang paggalaw na ito ay hindi nag-istorbo sa mga tao sa maliit na restoran. Sa maliit na restoran, hindi gumalaw si Yehan, at hindi rin gumalaw si Zhao Hengtian. Malamig na tumitig ang Northwest Wolf sa kanilang dalawa, at sinabing malamig, mapanlin lang na bata, talagang mayroon kang ibang mga paghahanda sa dilim, ngunit hindi mahalaga, hanggat maaari kang patayin, kahit na matalo mo ang Wuda Tangko, sulit na ipagpalit ang Wuda Tangko para sa iyong buhay. Nakarinig nito, tumayo si Yehan at ngumisi, at sinabi, Northwest Wolf, maganda ang ideya, ngunit ang katotohanan ay madalas na napakamalupit. Kapatid na Zhao, iiwan ko ito sa iyo. Ang pangalan ng hari ng Timog Kanluran ay hindi maihahambing sa Northwest. Ang mga lobo ay mahina. Matapos sabihin ito, umatras si Yehan Piao, iniwan sina Zhao Hengtian at Northwest Wolf na nakaharap sa isa't isa. Tumingin si Zhao Hengtian sa Northwest Wolf at sinabing may ngiti, narinig kong napakasigla ng serious freestyles ng Northwest Wolf King. Ngayong gabi, may nagtatanong ng payo sa iyo mula sa Zhao. Zhao Hengtian? Dahil gusto mong mamatay? Papatayin muna kita, at pagkatapos ay haharapin ko si Yehan. Pagkatapos ng lahat, ang mga sulok ng damit ng Northwest Wolf ay walang hangin, at ang nakakatakot na aura sa kanyang katawan ay patuloy na tumataas. Ang kanyang mga palad ay naging kasing tigas ng bakal, at maaari niyang punitin ang isang kotse sa kalahati ng walang kamay. Swish! Sa hangin, 2 anino ng matatalim na kuko ang kumislap sa hangin na parang kidlat. Ang katawan ng Northwest Wolf ay kasing bilis ng kidlat, at ang matatalim nitong kuko ay parang kulog. Nakarating ito sa harap ni Zhao Hengtian sa loob lamang ng isang iglap. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay pupunitin ang katawan ni Zhao Hengtian. Dragon Fist! Malakas na sumigaw si Zhao Hengtian, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay pinakawalan din mula sa kanyang katawan. Ang makapangyarihang kamao ay nakaharap sa matalim na pag-atake ng kuko ng Northwest Wolf sa pinakadirekta at mabangis na paraan. Sa sandaling ito, ang likod ni Zhao Hengtian ay parang isang mabangis na galit na dragon ang lumitaw at umungal sa kawalan, na mas mabangis pa siya ng sumuntok. Clap-clap! Sa loob ng maikling panahon, ang mga pag-atake ni na Zhao Hengtian at Northwest Wolf ay parang kidlat, at ang kanilang mga landas ng pag-atake ay hindi malinaw na makita ng mata. Ang tanging maririnig ay iba't ibang tunog ng banggaan sa hangin, at ang makapangyarihang aura na nakasentro sa kanilang dalawa kumalat sa lahat ng direksyon, sinisira ang lahat sa paligid ng may walang awa na ugali. Northwestern Wolf, masyadong maliit ang lugar na ito, lumabas ka at makipaglaban sa akin kung mayroon kang lakas ng loob. Matapos magbanggaan ng higit sa 10 beses, tumalon ang katawan ni Zhao Hengtian at nag-sweep patungo sa kalangitan sa gabi sa labas. Zhao Hengtian? Saan ka pupunta? Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, ang dalawa ay nagpakita ng isa-isa sa kalangitan sa gabi. Walang karagdagang wika, at nagsimula ulit ang labanan sa pagitan nilang dalawa. Nakita ito, bahagyang ngumiti si Yehan, at ang Dragon Scale Dagger ay kumislap mula sa Somero Ring, at pagkatapos ay naglakad siya patungo sa malaking bilang ng 4 na Wolf Guards. Ang kompetisyon sa pagitan ni na Zhao Hengtian at Northwest Wolf ay pantay-pantay sa kasalukuyan. Hindi na kailangang makialam si Yehan. Panahon na para muling sumikat ang pangalan ng Southwest King Zhao Hengtian sa Underground World, at ang Northwest Wolf ang pinakamagandang target para sa kanya na muling sumikat ang kanyang pangalan. Nagkaisa sina Leng Wufei at ang 3 sa kanila na harapin ang 4 na Masters ng Wolf King nang walang anumang pressure. Kahit na ang 4 na Masters ng Wolf King ay nasa antas ng gitnang gobernador, ngunit 3 sa kanila ay nasa unang yugto ng gitnang gobernador, at ang lakas ng hangin na lobo ay mas malakas. Ang gitnang termino na Superintendent Realm, at ang mga kapatid na Chen ay nasa gitnang termino na Superintendent Stage, at si Leng Wufei ay nasa gitnang termino na Superintendent Stage. Sa kombinasyon ng kanilang 3, ang 4 na Master Wolf Kings ay hindi makakakuha ng anumang bentahe, at kailangan nilang pigilan ang pag-atake, panganib ng pagpatay. Kaya, sa ngayon, si Yehan lang ang makakatulong sa 4 na Great Dragon Generals at Silver Dragon Generals na harapin ang 4 na Wolf Guards. Mayroong higit sa 400 tao sa 4 na Wolf Guards, at higit sa 12 ng mga ito ay mga master na nakapagbukas ng pangalawang linya ng Ren at Do, ang natitirang mga tao ay halos nakapagbubukas ng antas ng Renmai, at ang mga taong ito ay nagkakaisa, at ang 4 na malalaking Dragon Generals ay hindi makakakuha ng anumang bentahe. Laugh!
Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, ang mabilis na liwanag ng kutsilyo ay tila nagmula sa kalangitan sa gabi sa labas ng kalangitan. Ang nakasisilaw na liwanag ng kutsilyo ay lumitaw sa kalangitan sa gabi at pagkatapos ay nahulog. Sa ilalim ng liwanag ng kutsilyo, higit sa 10 tao ang namatay sa ilalim ng kutsilyo. Wala silang lakas na lumaban. Kabanata 768. Naramdaman ng nakakatakot na puwersang hindi kayang labanan, naging seryoso ang hitsura ng 4 na wolf guards. Habang nakatingin kay Yehan na bumaba sa gitna ng larangan, ang 4 na wolf guard sa paligid niya ay nag-ungol ng sabay-sabay, patayin, patayin, patayin. Isang serye ng mga sigaw ng pagpatay ang bumuo ng isang serye, walang katapusang mga sound wave ang tumama sa kalangitan sa gabi, at ang mga pag-atake ng kuko ng lobo sa buong kalangitan ay nakapalibot na kay Yehan. Mukhang nasa ilalim ng pag-atake si Yehan ng isang grupo ng mga lobo. Sa ilalim ng matinding pag-atake na ito, hinawakan ni Yehan ang kanyang likod gamit ang isang kamay, at sa isang pag-iisip, ang Dragon Scale Dagger ay automatikong lumipad palabas, umiikot ng mabilis sa mga umuugoy na ulo sa paligid niya, sa ilalim ng kumikinang na pilak na liwanag, parang Diyos ng kamatayan ng karit, sa tuwing umiikot ito, maglalabas ito ng isang espada ng dugo at aalisin ang isang buhay sa parehong oras. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang 4 na wolf guard sa paligid ni Yehan na umaatake sa kanya ay nahulog sa lupa at namatay. Hindi pa nga nila nahawakan ang katawan ni Yehan. Ito ang pagkakaiba ng lakas. Ang pagpatay na pag-aari ni Yehan ay hindi tumigil at na-activate ang spirit control technique. Sa ilalim ng kanyang kontrol, ang 10 metro sa paligid niya ay naging kanyang zone ng pagpatay at ang mga figure ay nahulog ng isa-isa. Ang buhay ng tao ay tila sobrang mura dito. Sampay na lalaki, pumunta ka sa impyerno. Nakita ang isang panig na pagpatay na ito, sumabog ang galit ng Northwest Wolf, at iniwan nila si Zhao Hengtian. Sa susunod na sandali, isang pares ng malalaking matatalim na kuko ang lumitaw sa itaas ng ulo ni Yehan, at sumugod sila patungo sa kanya. Naramdaman nito, bahagyang gumalaw ang katawan ni Yehan, at umatras siya na parang hangin, iniiwasan ang nakamamatay na pag-atake ng Northwest Wolf. Northwest Wolf, tanggapin mo ang aking pag-atake, Bang Fist. Bago pa man ma-attack ng Northwest Wolf si Yehan ng walang kabuluhan, at bago pa siya makapagpatuloy sa paggalaw, ang mga kamao ni Zhao Hengtian ay bumagsak ng malakas patungo sa katawan ng Northwest Wolf na parang Thor's hammer sa kalangitan sa gabi. Ang lobo ay napilitang lumingon at salubungin ang kamao ni Zhao Hengtian. Rumble! Ang nakakabinging tunog ng banggaan ay naihatid sa buong kalangitan sa gabi. Matapos ang banggaang ito, hindi maiwasang umatras ang katawan ng Northwest Wolf ng ilang hakbang sa kawalan. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, ang masangsang na amoy ng dugo ay tumagos sa nakapalibot na hangin. Habang dumaan ang malamig na hangin, ang amoy ng dugo ay tumagos ng mas malayo. Sa lupa, daan-daang bangkay ang namatay sa iba't ibang hugis. Sila ang 4 na wolf guard sa ilalim ng Northwest Wolf, at wala sa mga pag-aari ni Yehan ang nawala. Habang nakatingin sa pag-alis ng Northwest Wolf, sina Zhao Hengtian, Leng Wufei, ang mga kapatid na Chen, at ang 4 na malalaking Heavenly Dragon Generals at Silver Dragon Generals ay naglakad ng lahat sa likod ni Yehan. Ang bawat isa sa kanila ay may nakamamatay na hitsura sa kanilang mga mukha, at tumitig sila sa malayo na lobo. Ang grupong nagtungo. Nakipaglaban ang Northwest Wolf kay Zhao Hengtian, at sa huli ay natalo ang Northwest Wolf at nagtamo ng ilang menor de edad na pinsala. Sa makatuwid, kailangan niyang umalis kasama ang kanyang mga tao at manatili. Ang lahat sa ilalim niya ay ibibigay ni Yehan mag-isa. Pinatay silang lahat. Sa kompetisyon sa pagitan ng 4 na Master Wolf Kings at sina Leng Wufei at ang 3 sa kanila, lahat sila ay nasugatan. Ngayong gabi, nagtamo ng malaking pagkawala ang Northwest Wolf. Bulwagan. Sa labanang ito, lubos ding nagkamali ang Northwest Wolf. Kahit na hindi niya inaasahan na magpapadala si Yehan ng isa pang hukbo upang pumasok sa pasukan ng 5th Northwest Hall nang pumunta siya para makipaglaban, ngunit bago umalis, sinabi na niya sa mga tao sa pasukan ng 5th Northwest Hall na mag-ingat. Depensa, gayunpaman, nakaharap sila kina Shaben at Lin Chi, at isang grupo ng mga batang Rendo Masters na bagong nagbukas ng pangalawang linya ng Rendo, kahit na handa sila, hindi nila ito mapipigilan. Isa pang punto ay minamaliit ng Northwest Wolf ang lakas ng mga tao sa paligid ni Yehan. Si Zhao Hengtian ay isang master na kapantay na niya. Natatakot akong hindi inaasahan ng mga Panginoon sa hilaga ito. Hindi gaanong maraming tao ang magbibigay ng labis na pansin kay Zhao Hengtian, ngunit sa ngayon, matapos lumabas ang dating Southwest King sa arena,
hindi lamang niya nabawi ang kanyang dating lakas, ngunit nadagdagan din ng marami, sapat na upang harapin ang mga Panginoon sa hilaga ng harapan. Bukod dito, sa tabi ni Yehan, sa koponan na nakipaglaban sa hilaga, wala ni isang tao sa ilalim ni Xiao Rendo, at halos lahat sila ay binubuo ng mga masters. Siyempre, ang dahilan kung bakit nabigo ang Northwest Wolf sa labanang ito ay dahil bukod sa kakulangan ng lakas, hindi niya rin naiintindihan ang background ni Yehan. Bukod sa mga taong ito sa ibabaw, may isa pang puwersa na sumali sa koponan na nakipaglaban sa hilaga. Pagkatapos ng labanang ito, malalaman lamang ng mga tagalabas kung gaano karaming mga masters ang nasa tabi ni Yehan. Walang nakakaalam nito noon, at hindi kailanman ipinakita ni Yehan ang mga ito hanggang sa pumunta siya sa hilaga. Siyempre, hindi lubos na ipinakita ni Yehan ang lahat ng kanyang mga whole cards. Sa 40 Silver Dragon Generals na lumabas mula sa Tengchong, nasaan ang iba pang 20 Silver Dragon Generals. Alam lang ito ni Yehan sa kanyang puso. Ang hindi alam ang pinakakatakot na bagay. Kung hindi mo maintindihan ang background ng ibang tao, natural na kailangan mong magbayad ng malaking halaga. Xiaohan, bakit hindi mo siya habulin? Kung itatago natin ang Northwest Wolf ngayong gabi, ang buong underground world ng Hilagang Kanluran ay magiging atin. Tumingin si Zhao Hengtian kay Yehan at nagtanong ng may ngiti. Kung hindi hinabol ni Yehan, alam ni Zhao Hengtian na malamang na may sariling plano si Yehan, ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang planong ito, at hindi rin sina Leng Wufei at ang mga kapatid na Chen. Nakarinig nito, ngumiti si Yehan at sinabi, ang Northwest Wolf ay hindi talaga nakakatakot. Maaari nating kainin siya anumang oras na gusto natin. Ang dahilan kung bakit siya itinatago ay dahil kailangan pa rin siyang itago. Sa ngayon, ang hilaga ay nakatingin sa mga tao dito. Napakarami, at sa presensya ng Northwest Wolf, gusto kong makita kung ano ang mangyayari sa mga taong ito, kaya hindi na natin kailangang magmadaling kainin silang lahat sa Hilagang Kanluran, ngumunguya lang ng dahan-dahan, marahil, ang ani ay magiging mas malaki pa. Nakangiting sinabi ni Zhao Hengtian, sa ganitong paraan, ang lugar na ito sa Hilagang Kanluran ay magiging masigla sa lalong madaling panahon. Ang mga manunood ay hindi natatakot sa malalaking bagay, ngunit sa sandaling lumampas ang bagay sa kanilang mga hangganan, sa tingin ko ang mga manunood na ito ay magiging mga manunood. Kinunot ni Yehan ang kanyang mga mata at ngumiti, at pagkatapos ay sinabi niya, "Tara na, pumunta tayo sa Xian at salubungin sila." Sa tingin ko natapos na ng dalawang lalaking iyon ang kanilang misyon. Talagang inaabangan ko ang nakakagulat na epekto na dadalhin nila sa mundo para sa pagpatay ngayong gabi. Sa pasukan ng 5 dakilang bulwagan, inaangkin nitong may 3,000 tao, gaano karaming tao ang pinatay ni Xiaben at Lin Chi. Pagkatapos ng lahat, binuksan ni Yehan ang pinto ng kotse at sumakay. Pagkatapos, nagpatuloy ang convoy patungo sa Xian, lalawigan ng Shaanxi. Bago umalis, sinabi na ni Yehan kina Xiaben at Lin Chi na magkita sa Xian matapos ang kanilang misyon, maaari silang umatake kapag sumulong sila, at maaari silang magtanggol kapag umatras sila. Kahit na mabaigo sila, maaari silang umatras sa gitnang China. Siyempre, hanggang ngayon sa labanan, umatras ang mga lobo sa Hilagang Kanluran, at pansamantalang nakakuha ng paninindigan si Yehan sa Hilagang Lupain. Kabanata 769. Unti-unting lumiwanag ang langit, at kinabukasan, ang hilaga at timog na mga rehiyon ng China ay nahulog sa isang uri ng pagkabigla. Sa katunayan, pagkatapos ng labanan noong nakaraang gabi, ang resulta ay naihatid na sa mga taong kasalukuyang binibigyang pansin ang Hilagang Kanluran. Pumunta si Yehan sa hilaga mula sa gitnang China, sinalakay ang Hilagang Kanluran, at nanalo sa unang labanan. Gamit ang isang trick upang ilayo ang tigre sa bundok, sinira niya ang wudang ko sa ilalim ng kamay ng Northwest Wolf, at nagdulot ng malaking pagkawala sa 4 na Wolf Guards. Noong nakaraang gabi, sa ilalim ng madyugo na pagpatay ng 2 general sa ilalim ng mga kamay ni Yehan, halos lahat ng 5 bulwagan sa ilalim ng mga kamay ng Northwest Wolf ay nawasak. Sa isang gabi, mahigit 1,000 tao ang nawala ng buhay. Ang walang awa na madyugo na pagpatay na ito ay nagulat sa lahat ng nakakaalam nito. Isang madyugo na paraan. Ito ang unang pagkakataon na pumunta ako sa hilaga, at pinatay ko ang libu-libong tao sa isang gabi. Ang lalaking ito ay nagpapakita sa mga tao sa ating hilagang underground world. Well, ang Siberian Tiger ay hindi isang mabait na tao, ngunit hindi pa niya nagawa ang ganoong bagay na pagpatay sa libu-libong tao sa isang gabi. Ang ganitong uri ng paraan ay maaaring tawaging pagpatay na parang abaka. Tiger King, ang Northwest Wolves ay masyadong walang silbi.
30 tao lang ang maaaring magbaligtad sa kanyang hilagang kanluran, punasan ang 5 bulwagan sa ilalim ng kanyang utos, at hayaang magkaroon ng paninindigan si Yehan sa hilaga. Ito ay basura. Ang mukha ni Baekhyun ay puno ng galit at labis siyang nagalit nang marinig na natalo ni Yehan ang Northwest Wolf at nakakuha ng matibay na paninindigan sa hilagang kanluran. Hindi natin masisisi ang Northwest Wolf sa bagay na ito dahil kahit na hindi natin kailanman naunawaan ang plano ni Yehan mula simula hanggang katapusan, normal lang na hindi ito maunawaan ng Northwest Wolf. Tumayo ang alipin ng multo sa ibaba at sinabing kalmado. Nakikita ang mga hole cards ni Yehan, narinig kong sa pagkakataong ito ay mamumuno si Yehan ng 20 Masters ng Rendo Realm upang sirain ang Northwest 5 Great Hall sa 2 labanan sa ilalim ng mga kamay ni Yehan. Hindi pa natin naririnig ang ganitong uri ng kapangyarihan noon, at ngayon ay pupunta na tayo sa hilaga, dahan-daang inilalantad ni Yehan ang kanyang mga hole cards, kaya bago iyon, dapat nating malaman sa lalong madaling panahon kung mayroon pang ibang mga nakatagong puwersa sa likod ni Yehan. Tama ang alipin ng multo. Sabi ng Siberian Tiger, ang Yehan na ito ay maingat at mapanlikha. Kailangan nating hukayin ang lahat ng kanyang mga sikreto mula sa dilim. Dapat tayong matuto mula sa aral ng Northwest Wolf sa pagkakataong ito. Tahimik, ito ay isang malupit na lobo na maaaring pumatay ng libu-libong tao sa isang gabi, hindi natin dapat hayaang magkaroon siya ng anumang pagkakataon. Tiger King, kailangan ba nating gumawa ng anumang paghahanda sa hilagang kanluran? Tanong ng alipin ng multo. Maghahanda. Ngumisi ang Siberian Tiger, at sinabi, ang Yehan na ito ay tiyak na nakakatakot. Sinira niya ang prestihiyo ng Northwest Wolf at pinatay ang libu-libong tao sa sandaling lumitaw siya sa entablado, ngunit hanggat maingat nating alisin ang kanyang lumang background layer, siya rin ito ay walang dapat ikabahala, maaari na lang nating maghintay at makita kung ano ang mangyayari sa hilagang kanluran, at hindi na tayo kailangang maghanda ng anuman, sa tingin ko may makikialam mula sa underground world sa hilaga. Sinabi ng alipin ng multo, Tiger King, sa sandaling mawala ang hilagang kanluran, hindi lamang ito masamang balita para sa hilaga, kundi pati na rin para sa atin. Sa ngayon, nakakuha lang ng paninindigan si Yehan sa hilagang kanluran, at hindi pa matatag ang kanyang pundasyon. Sa tingin ko walang sino man sa hilaga ang gustong patuloy siyang lumago. Kung lubos niyang sasakupan ang hilagang kanluran at patuloy na pupunta sa hilaga ng sunod-sunod, maaga o huli ay magbabago tayo mula sa mga manunood tungo sa mga taong manunood. Bakit hindi natin tulungan ang hilagang kanluran at ibalik si Yehan sa hilaga? Lubos na pinatay siya ng hilagang kanluran o itataboy siya pabalik sa timog upang hindi na natin kailangang harapin siya ng harapan at manganganib, at ang babayaran natin ay bahagi lamang ng lakas tao. Kung magtagumpay ito, mas malaki ang pakinabang kaysa sa disbentaha para sa atin. Nakarinig nito, sinabi ng Tiger King, ang bagay na ito ay hindi pinag-uusapan sa ngayon. Hindi na natin kailangang maging una na kumain ng mga alimango. Sa tingin ko may mauuna sa atin. Alam ko kung ano ang gagawin kapag dumating na ang oras. Magdamag, nakakuha ng paninindigan si Yehan sa hilagang kanluran na nagpaalog sa parehong hilaga at timog. Ang kompetisyon sa pagitan niya at ng Northwest Wolves ay nagtapos sa malaking pagkawala para sa Northwest Wolves. Siyempre, ang pinakakahanga-hangang bagay ay ang walang awa ng mga paraan ni Yehan upang pumatay ng libu-libong tao sa isang gabi, gaano karaming hangarin na pumatay ang kinakailangan upang gawin ito. Ang unang pagkakataon na pumunta si Yehan sa hilaga, ito ay isang nakakagulat na kilos. Alam ng maraming tao ang kahulugan nito. Nagpapakita si Yehan sa mga tao sa underground world sa hilaga. Kung gusto kong pumunta sa hilaga, sino mang maglakas loob na pigilan ako, papatayin ko siya, hindi siya magiging maawain sa sino mang papatayin. Ang pag-alis ng tigre sa bundok ay nakasakit sa Northwest Wolf hanggang sa buto. Ang lalaking ito ay masyadong mapanganib. Akala ko mahihirapan siyang salakayin ang hilagang kanluran, ngunit sa huli ay nakakuha siya ng paninindigan sa hilagang kanluran ng walang isang sundalo. Mukhang minamaliit pa rin siya ng lahat, ang lalaking ito ay mas makapangyarihan kaysa sa ilang matatandang lalaki, at sa mga tuntunin ng pagpaplano, natatakot akong si Zugproj na lang na nasa tabi ni Nolan Mietian ang makakahambing sa kanya. Tumingin si Ming Longbow sa grupo ng mga ampon na kanyang inampon, at sinabi sa isang malamig na boses. Patuloy na mag-imbestiga, sa pagkakataong ito ay ipinakita na niya ang kanyang hole card sa pamamagitan ng pagpatay sa Northwest Wolf Wudang Ko, ngunit walang nakakaalam kung mayroon siyang backhand sa likod ng mga eksena. Ang panig ng hilagang kanluran ay dapat ding maingat na subaybayan ito.
Ang Northwest Wolf ay nagtamo ng napakalaking pagkawala sa pagkakataong ito, at sina Yehan at siya ay nasa isang patay na dulo na. Walang mahuhulaan kung anong direksyon ang bubuo ng sitwasyon sa hinaharap. Sa pamamagitan lamang ng pagkilala sa iyong sarili at sa kaaway ay maaari kang maging handa. Kumunat ang noo ni Xiao Jianli at nagtanong, Ama, kahit na ang hilagang kanluran ay hindi ang ating teritoryo, itinuturing na ni Yehan ang lahat ng tao sa underground world sa hilaga bilang isang kaaway. Pinapanood lang ba natin siyang makakuha ng paninindigan sa hilagang kanluran? Siyempre hindi. Sabi ni Beiming Longbo, ang paninindigan ni Yehan sa hilagang kanluran ay isang sampal na sa lahat ng tao sa hilagang underground world. Kung hahayaan siyang patuloy na pumunta sa hilaga, hindi lamang ito magiging nakakasama sa atin masyadong malaki, hindi kayang mawala ng mga tao sa hilagang underground world ang mukha na iyon. Mula ngayon, dapat nating seryosohin ang taong ito ng 100%. Ang foster father ba ay nangangahulugang tulungan ang hilagang kanluran? Tanong ni Xiao Jianli. Talagang ibig kong sabihin iyon. Taliwas sa Siberian Tiger, mayroon ng ideya si Beiming Longbo na tulungan ang hilagang kanluran, sinabi niya, gayunpaman, hindi pa ito ang tamang oras, sa sandaling hindi na makayanan ng Northwest Wolf, magsasalita siya ng personal para humingi ng tulong, ngunit hindi sa akin. Nolan Mietian. Kumislap ang mga mata ni Xiao Jianli. Ang Northwest Wolf at ang kanilang Condor Eagles ay nagpahayag noon ng kanilang pagsuko sa Heroes Association. Kahit na ang katotohanan at kasinungalingan ay halo-halo, kung hindi na makayanan ng Northwest Wolf, siya ang tanging taong humingi ng tulong ay si Nolan Mietian sa lungsod ng Yanjing. Tumango si Beiming Longbo at sinabi, tama iyon, bago pa magbukas ang bibig ng Northwest Wolves at hindi gumalaw si Nolan Mietian, kahit na gusto naming tulungan ang hilagang kanluran, hindi tayo makakauna sa kanila. Tandaan, sa sandaling tulungan natin ang hilagang kanluran, maaari lang tayong sumunod sa agos. At para doon, tiyak na hindi ang unang kumilos. Ama, naiintindihan ko na. Lungsod ng Yanjing, ang Hall of Reincarnation, mayroong isang 8 sulok na gusali kung saan makikita mo ang kalahati ng lungsod ng Yanjing. Nakatayo si Nolan Mietian ng may pagmamataas sa tuktok ng 8 sulok na gusali, nakatingin sa abalang lungsod sa kanyang paningin. Sa oras na ito, dahan-dahang naglakad si Zog Prajna sa tabi ni Nolan Mietian, at sinabi, magdamag, halos lahat ng 5 bulwagan sa ilalim ng mga kamay ng Northwest Wolf ay nawasak, at libo-libong tao ang pinatay. Gamit ang kakanyahan ng isang bayani, ang ganoong matapang na pulso ay talagang nakakagulat. Iyon ang sinabi mo, hindi ba? Walang pakialam na sinabi ni Nolan Mietian, isang galaw ay maaaring magparamdam sa kanya na manirahan sa hilagang kanluran at makakuha ng matibay na paninindigan. Mukhang maihahambing na ang kanyang isipan sa iyo. Sinabi ni Zug Banro, sa mga tuntunin ng pagpaplano, siya nga ang aking kalaban, ngunit kahit na nahulaan ko na gagamitin niya ang estratehiya ng paglihis ng tigre palayo sa bundok, nahulaan ko lang ang simula, ngunit hindi ang katapusan. Hindi mahalaga, hindi ang aking tao ang namatay, hindi ako naaawa. Ngumisi si Nolan Mietian, at sinabi, Prajna, siya ang iyong kalaban sa mga tuntunin ng pagpaplano, ngunit tiyak na hindi siya ang aking kalaban sa mga tuntunin ng lakas. Sa hilaga, hahayaan ko siyang wala ng pagkakataon na bumangon, at ang araw na ito ay hindi na magtatagal. Nakangiting sinabi ni Zog Prajna, Nolan, sa totoo lang, kahit na inaasahan kong makipagkompetensya sa kanya, inaasahan ko ring panoorin ang inyong dalawa na magkaroon ng isang peak duel. Sa tingin ko hindi lang ako ang naghihintay nito, lahat kayo ay huwaksiya. Ang henyo ang pangunahing tauhan ng panahong ito. Malamig at mayabang na sinabi ni Nolan Mietian, Prajna, ang buhay ay isang dula. Sa dulang ito, sapat na ang isang pangunahing tauhan, at ang iba ay maaari lamang maging mga sumusuporta. Sa aking mga mata, si Yehan mula sa timog ito ay palaging magiging aking sumusuporta. Sana nga, bulong ni Zug Prajna sa kanyang puso, at sinabi, ang Northwest Wolf ay nagtamo ng napakalaking pagkawala, at nakakakuha rin ng paninindigan si Yehan sa hilagang kanluran, na pinagmamasdan siya. Ang Northwest Wolf ay natalo na minsan, at walang tutulong sa kanya sa hinaharap. Siya, hindi na niya matatalo si Yehan, sa tingin ko hindi na magtatagal bago niya humingi ng tulong sa atin. Kabanata 770. Nakarinig nito, sinabi ni Nolan Mietian, hawakan mo ang bagay na ito. Ang Northwest Wolf ay isang itinakwil na ngayon sa aking paningin. Maaari mo itong gawin ng mag-isa. Huwag kang mag-alala, aasikasuhin ko ito. Ang mga itinakwil na anak ay maaaring magamit din. Gagawin ko siyang pinakamatapat na aso. Sa ngayon, mayroon pa rin siyang ilang lakas sa hilagang kanluran, kaya hindi siya magiging isang walang buto na commander.
Samantalahin ang pagkakataong ito para hayaan siyang pumunta. Maaari nitong turuan si Yehan ng isang aral nang pumunta lang siya sa Hilaga, at malaman din kung mayroong anumang nakatagong kapangyarihan sa likod niya. Hilagang kanluran ng China, lungsod ng Xi'an. Nakatayo ngayon si Yehan ng tuwid sa lungsod na ito. Ang 5 bulwagan sa ilalim ng mga kamay ng Northwest Wolf ay nawasak na. Sa 5 probinsya sa Hilagang Kanluran, ang lalawigan ng Qinghai lang ang ganap na nasa ilalim ng kontrol ng Northwest Wolf. Pagkatapos ng lahat, ang lungga ng Northwest Wolf ay nasa lalawigan ng Qinghai. Tungkol naman sa 4 na iba pang probinsya, nang walang orihinal na Wudadeko, gustong muling maitatag ng Northwest Wolf ang kaayusan, at hindi magiging posible na maibalik ang lahat sa orihinal na estado sa loob ng maikling panahon. Pagkapasok sa lungsod ng Xi'an, nagsimula ring magtayo ng sariling base si Yehan, na may isang malaking grupo ng mga tao na sumusunod sa likod, kumakain, umiinom, at natutulog. Palaging kailangan ng isang lugar, ngunit ang lahat ng ito ay nagawa sa loob lamang ng isang araw sa ilalim ng kontrol ng mga miyembro ng madilim na bulwagan. Isa ito sa 5 bulwagan sa ilalim ng mga kamay ng Northwest Wolf. Ito ay tinatawag na Yungi Hall. Matatagpuan ito sa mga suburb at sumasakop ng malaking lugar. Kailangan mo lang linisin ang loob bago ka makapasok. Sa loob ng Yungi Hall, tumingin si Yehan sa mga taong nakaupo sa paligid niya at sinabi, "Lahat, nakakuha tayo ng matibay na paninindigan sa lugar ng Hilagang Kanluran sa ngayon, ngunit pansamantala lamang ito, at ang Northwest Wolf ay maaaring panatilihin ito sa ngayon, sa halip na patayin siya ngayon. Sa oras na iyon, dapat tayong mag-isip ng matagal ngayon. Kapag may nangyari sa Hilagang Kanluran, tiyak na may mga ideya ang mga tao sa underground world sa Hilaga. Bukod dito, nakaupo tayo sa Hilagang Kanluran, at tiyak na malaki ang pressure sa Northwest Wolf. Sa sandaling hindi na niya ito makayanan, ang Hilagang Kanluran panahon na para maging masigla, kapag dumating na ang oras, tiyak na magkakahalo ang mga multo at halimaw mula sa lahat ng panig. Xiaohan, sabihin mo sa akin kung ano ang iyong mga partikular na ideya. Tumingin si Chen Tianxing kay Yehan at nagtanong. Sinabi ni Yehan, may 2 hakbang na dapat nating gawin ngayon. Ang unang hakbang ay unti-unting kontrolin ang 4 na iba pang probinsya sa Hilagang Kanluran maliban sa lalawigan ng Qinghai, at mag-recruit ng mga tropa. Ang ating mga tao dito ay lahat ay mga masters ng pangunahing labanan, kaya hindi ito angkop para sa pananatili sa Hilagang Kanluran, kaya mahalaga ang pag-recruit ng mga tropa, hindi lamang nito hahayaan ang mga tao sa madilim na bulwagan na kumilos ng mas maayos, ngunit maglalagay din ng pressure sa Northwest Wolf at gagawin siyang hindi mapakali. Sinabi ni Zhao Hengtian, ang pag-recruit ng mga tropa sa Hilagang Kanluran, natatakot akong mahirap makahanap ng mga taong maglakas loob na sumali sa atin sa oras na ito rin ang teritoryo ng Northwest Wolf, matagal na siyang nag-ooperate dito, kahit na ngayon ay nakapasok na tayo, gayunpaman, hindi gaanong maraming tao ang maglakas loob na makipaglaban sa Northwest King kasama tayo, maliban kung ganap na mawala ang Northwest Wolves mula sa lupang ito ng Hilagang Kanluran. Hindi naman siguro. Sinabi ni Yehan, kahit na matagal nang nag-ooperate ang Northwest Wolf sa Hilagang Kanluran. Walang naglakas loob na labanan siya, ngunit tiyak na may mga tao sa Hilagang Kanluran na sumasalungat sa Northwest Wolf, maliban kung papatayin ng Northwest Wolf ang lahat ng mga sumasalungat sa kanya tapos na ito, hayaan ang mga tao sa madilim na bulwagan na imbestigahan ang bagay na ito, mas madali para sa mga tao mula sa mga lokal na puwersa ng Hilagang Kanluran na kontrolin ang lugar na ito kaysa sa atin na mga tagalabas. Tumango si Leng Wolfei at sinabi, sige, ipaalam ko sa madilim na bulwagan na gawin ito, ngunit ano ang pangalawang hakbang? Nakarinig nito, sinabi ni Yehan ng may ngiti, hayaang bantayan ng madilim na bulwagan ang 3 iba pang pangunahing puwersa sa Hilaga. Narito ako sa Hilaga. Natatakot akong sasalubungin ako ng mga lalaking ito ng ilang karangalan. Gusto kong malaman ang lahat ng kanilang mga aksyon. Kung ang 3 pangunahing puwersang ito ay naghahanda na pumunta sa Hilagang Kanluran, gusto kong malaman sa lalong madaling panahon, at sasalubungin ko sila kapag dumating na ang oras. Gayunpaman, habang nag-uusap sina Yehan at ang iba pa, si Fang Yuliang, isa sa 4 na malalaking Dragon Generals, ay pumasok na may madilim na mukha. Yuliang, ano ang nangyari? Tumingin si Yehan kay Fang Yuliang na pumasok na may madilim na mukha, at tumingin din sina Zhao Hengtian at ang iba pa. Sinabi ni Fang Yuliang, Yang Master Ye, isang grupo ng mga espesyal na pulis ang dumating sa labas at pinalibutan ang lugar. SWAT, kumunat ang noo ni Yehan at ang iba pa. Nakangiting sinabi ni Zhao Hengtian, mukhang ginamit ng Northwest Wolf ang network sabay daw para harapin tayo. Malinaw na hindi niya ito nagawa, kaya ginawa natin ang trick na ito, ngunit hindi ba wala sa katinoan ang lalaking ito.
Ang iyong lolo ay nasa itaas hawak mo, sino ang maglakas loob na harapin ka kapag busog ka at walang gagawin? Maaaring hindi ito ang Northwest Wolf. Umiling si Yehan. May isang tao sa likod niya. Alam na alam ng Northwest Wolf na ang paggawa nito ay walang epekto, at hindi na niya kailangang magsikap upang gawin ang ganitong uri ng bagay. Nakakagulat, sino ang magiging tanga? Lumabas ka at tingnan mo at malalaman mo. Tumayo si Yehan, at lumabas ang lahat ng tao ng Yungyi Hall. Nang lumabas sina Yehan at ang iba pa, talagang nagulat sila sa ganitong uri ng labanan, dahil sa Yungyi sa labas ng gate ng bulwagan, isang grupo ng mga espesyal na opisyal ng pulis na may mga bala na buhay ang lumitaw, lahat ay nakatutok ang kanilang mga baril sa gate ng Yungyi Hall. Marahil ay daan-daang mga espesyal na opisyal ng pulis ang dumating dito. Sa sandaling ito, si Yinlong ay tatayo ng magkakasunod na parang sibat, hinarang ang pinto, hindi pinapansin ang grupo ng mga espesyal na opisyal ng pulis. Walang batas, pinapayuhan kitang huwag lumaban, kung hindi, alam mo kung anong mga kahihinatnan ang haharapin mo, bibigyan kita ng 3 segundo para umalis sa daan, kung hindi, gagamitin namin ang puwersa para arestuhin ang mga tao. Tuldok-tuldok panipi. Sa likod ng isang patrol car ang tunog ng espesyal na pulis na may megaphone ay parang kampana, at habang nahuhulog ang kanyang mga salita, daan-daang mga espesyal na pulis sa paligid ay binuksan ang kanilang mga safety guard at dahan-daang lumapit na may mga baril. Ano ang ginagawa mo? Naglakas loob kang pigilan ang mga lingkod ng batas na magpatupad ng batas, papasukin mo ako, at walang sino man ang pinapayagang lumabas nang wala ako. Nakita ang ganitong uri ng labanan, biglang umalingaw-ngaw ang walang pakialam na boses ni Yehan. Nakarinig nito, matapos marinig ito ng mga Silver Dragon Generals na nakatayo ng magkakasunod, lahat sila ay umatras sa Yungyi Hall ng walang pag-aalinlangan, iniwan lamang sina Yehan at ang kanyang partido na nakatayo sa gate. Tungkol sa utos ni Yehan, walang kondisyon silang sumusunod. Nakakatuwa, sinusubukan ba ng mga lalaking ito na pilitin akong kumilos? Tumingin si Lin Chi sa eksena na ito, isang madyugo ng ngiti ang kumislap sa kanyang mukha, wala siyang pakialam kung ano ang mga pagkakakilanlan ng mga taong ito, hanggat sino mang naglakas loob na itutok ang baril sino mang sumusunod sa kanya ay magpapasigla sa hangarin na pumatay sa kanyang puso. Huwag kang kumilos ng walang ingat, hindi maganda ang resulta kung magkakaroon ng malaking gulo. Sinabi ni Yehan, tumingin sa espesyal na opisyal ng pulis na nagtawag lang ngayon, at sinabi, Sir, kung gusto mong mag-aresto ng isang tao, dapat kang magbigay sa akin ng dahilan para arestuhin siya. Hindi ko alam kung may nagkasala ba dito. Ikaw ang arestuhin. Pusasan mo siya. Malamig na umismid ang espesyal na opisyal ng pulis na may megaphone, at pagkatapos, ang 12 ng mga espesyal na opisyal ng pulis na lumapit kay Yehan na may mga baril ay agad na itinutok ang kanilang mga baril kay Yehan. Si Yehan, isa sa kanila ang naglabas ng posas na kanyang inihanda noon. Nakita ito, nagalit sina Ben at Lin Chi, pati na rin sina Zhao Hengtian at ang iba pa. Sino mang maglakas loob na gumalaw, huwag mo kaming sisihin sa pagbaril. Nakita ang eksena na ito, hinigpitin ng espesyal na opisyal ng pulis na nagsalita lang ngayon ang kanyang ekspresyon at agad na nagpaputok ng isang babala. Nakita ito, kumislap ang malamig na liwanag sa mga mata ni Yehan at sinabi, Kapatid na Zhao, okay lang, sasama ako sa kanila, at pansamantala kong iiwan sa iyo ang bagay na ito. Huwag kang mag-alala, kokentaken ko si Mr. Yan, gusto kong makita kung sino ang may ganyang tapang sa rehiyon ng Hilagang Kanluran. Walang pakialam na tumingin si Zhao Hengtian sa mga espesyal na pulis na nagpaputok ng mga babala kanina lang, at pagkatapos ay si Yehan ay idinagdag ipinasok siya sa isang sasakyan na hindi lumalabas sa pamamagitan ng isang grupo ng mga espesyal na opisyal ng pulis. Daan-daang mga espesyal na opisyal ng pulis ang nawala ng walang bakas sa loob ng 1 minuto.